Nagsimula na ang panahon ng mga mecha-tao sa buong mundo. Kung anong sasakyan ang nakapangalan sa'yo, iyon din ang magiging mecha-tao mo. At ang kapalaran mo ay nakadepende sa kondisyon ng sasakyan. May mga naging mabilis na sports car. Mayroon ding naging astig na off-road vehicle. Samantala, lahat ng mga hayop ay naging bakal din. Naging mga halimaw silang bakal na nangangagat ng sino mang makita. Dahil mahirap lang ako, isa lang akong maliit na e-bike. Nakaligtas ako sa loob ng 10 taon at naiwasan ang hindi mabilang na atake ng mga halimaw na bakal. Pero dahil sa mahina kong simula, namatay pa rin ako. Sa kamay ng ibang malalaking truck. Pero ngayon, dala-dala ko ang aking mga alaala. Bumalik ako sa isang araw bago ang pagdating ng mga mecha. Kaya naman, agad kong kinuha ang lahat ng ipon ko. At pumunta sa bilihan ng mga heavy-duty truck. Agad akong sinalubong ng sales agent pagkakita sa akin. Nakatutok ang mga mata ko sa isang malaking truck sa may sulok. Kulay pula ang katawan nito. 4 na metro ang taas. 12 metro ang haba. 4 na gulong sa harap at 8 sa likod. Halos kasing taas ng tao ang bawat gulong. Isang tingin pa lang, mararamdaman mo na ang bigat ng dating nito. Bibilhin ko ang truck na yan. Magaling po kayong pumili, sir. Ito ang bago naming brand, ang Tyrant Dragon. Mayroon itong V8 engine. 10 tonelada ang bigat. Kayang-kaya nitong hamatak ng 30 hanggang 40 sasakyan na parang laro lang. Ang pinakamatulin nito ay 110. 680,000 po ang presyo. Ang pinakamababang down payment ay 160,000. Sige, yan na ang kukunin ko. Pagkarinig nyon, agad tumakbo ang sales agent para ay proseso ang mga papeles ko. Ako naman, hindi man lang ako kinabahan. Basta mailipat lang ito sa pangalan ko. Bukas, isa na akong ganap na mecha-tao. Bakit ko pa babayaran ng utang? Pagkakuha ko ng truck, agad ko itong dinala sa Talyer. Boss, pakikabitan mo to ng isang malaking espada. 8 metro ang haba at 1 metro ang lapad. Isang bahagi lang ang kailangang patalasin. Kailangan matapos yan ngayon din. Nang makita ito ng may-ari, akma na sana niya akong palayasin. Agad kong inihagis sa mukha niya ang 30,000. Biglang nagbago ang ekspresyon ng boss. Gagawin ko yan para sa'yo ngayon din. Pagkatapos noon, nagsimula nang maging abala ang boss. Hanggang mag-10 ng gabi, sa wakas ay natapos din. Ang bigat ng espada ay 400 kilo. Ang disenyo nito ay parang isang tuwid na espada ng dinastiyang Tang. Diretsyong-diretso ang katawan ng espada. At pailis ang dulo. Inilagay ko ang espada sa likod ng sasakyan at kumain hanggang mabusog. Pagkatapos, humiga na ako sa loob ng sasakyan para matulog. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng mecha. Sa panaginip ko, naramdaman kong lumulubog ang aking katawan. Nahuhulog sa walang katapusang dilim, hindi may galaw ang mga braso't binti. Ibinuka ko ang aking bibig pero hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas bago ko iminulat ang aking mga mata. Ang sumalubong sa akin ay ang langit-ngit ng mga makina. Tumingin ako sa ibaba. Ang sarili ko ngayon ay naging ang haring dambuhalang truck. Tunay na pag-iisa ng tao at sasakyan. Ako na ang sasakyan. Kasunod noon, sa isang kumpas lang ng isip, nagsimulang yumandar paabante ang mga gulong. Preno, pagbukas ng mga ilaw. Lahat ng ito ay nagagawa sa isang kumpas lang ng isip. Naglabas ng mekanikal na tunog ang Tyrant Dragon. Una, tumingala ang unahan ng truck. Umikot ang drive shaft. Pumasok ang mga gulong. Isang pares ng dambuhalang mekanikal na paa ang lumitaw. Nagbago ang baywang. Nagbago ang ulo. Sa loob lang ng ilang segundo. Mula sa isang truck, naging isa akong nakatayong transformer. Buong katawan ay bagong-bago at kulay pula. May pasan na mahabang espada sa likod. Ito ba ang tinatawag na lakas? Sa kaawa-awa kong nakaraang buhay. Isa lang akong maliit na electric scooter. Kailan may hindi ko naramdaman ang lakas. Pero ngayon, nag-aalab ang dugo ko sa pananabik. Sa sandaling ito, malino kong nararamdaman ang sarili kong kapangyarihan. Ang katawan ko ay kasintaas ng isang 5 palapag na gusali. Pero walang anumang kabagalan sa aking mga galaw. Habang sinasanay ko ang aking bagong katawan, bigla akong nakarinig ng sigaw ng tulong mula sa malayo. Ang mga taong sasakyan sa paligid ay unti-unting nagigising. Kasabay nito, dumating na rin ang mga nag-mutate na bakal na halimaw. Ang mga alagang aso ay dumb-oval ang laki. Naging bakal ang kanilang buong katawan. Walang kinikilala, kinakagat ang sino mang makita. Ang Imperyong Kanglong ay may 1 bilyong tao. Sa karaniwan, bawat pamilya na may 5 miyembro ay may isang sasakyan. Ibig sabihin, mayroong humigit kumulang 200 milyong taong sasakyan. May 800 milyon pa rin na ordinaryong tao. Pero kung gaano karami ang mga hayop, walang sino man ang makapagsasabi. Pero isang bagay ang sigurado. Ang bilang nila ay 100 hanggang 1,000 beses na mas marami kaysa sa mga taong sasakyan. O baka 10,000 beses pa. Sa sandaling ito, ang mga taong sasakyan sa paligid ay nagsimulang sumugod pa uwi sa kani-kanilang mga bahay. Habang nakikipaglaban sa mga bakal na hayop na nagsulputan sa daan, lumingon ako. Nakakita ako ng isang taong motor na mahigit 2 metro ang taas. Na nakikipaglaban sa isang bakal na aso. Mukhang ang isang ito ay isang tricycle. Ngayon, nakagat ng aso ang isang binti ng tricycle. Nagtilamsikan ng mga kislap, mukhang katapusan na niya. Kaya agad akong nag-transform bilang isang malaking truck. Todo apak sa silinyador at sumugod ako. Yung 1 metrong taas na bakal na aso ay direkta kong nasagasaan at nahati sa 2. Pinagpawisan ng malamig ang tricycle.
Salamat, tol. Hindi ligtas dito. Umalis ka na agad. Pagkasabi ko yun, muli akong nag-transform sa isang 15 metrong taas na robot. Pagkatapos ay pinulot ko ang dibdib ng bakal na aso mula sa lupa. Kinuha ko ang berdeng kristal sa loob nito at isinubo. Ito ang pinagmumula ng lakas ng bakal na aso. Pumalit ito sa orihinal nitong puso. Ito rin ang kaisa-isang paraan para mag-evolve ang mga taong sasakyan. Kumain ng kristal para palakasin ang sariling katawan. Hindi magtatagal, malalaman din ito ng lahat. Kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataon para palakasin ang sarili ko ngayon. Kaya nagmadali akong pumunta sa sentro ng syudad. Dahil mayroong zoo doon, maraming malalaking hayop sa loob nito. Pagdating ko sa isang lumang kanto na malayo-layo pa sa sentro ng syudad, bigla akong nakakita ng isang grupo ng mahigit 2 metrong taas na bakal. Na mga lobo na kasama ang isang grupo ng mga taong sasakyan. May 7 o 8 bakal na lobo. At mahigit 20 taong sasakyan. Kaya agad akong nag-transform sa combat mode. At direktang sumugod sa grupo ng mga lobo. Ang dambuhala kong katawan at malupit na estilo ng pakikipaglaban ay nagpakita sa ibang mga motorbot kung ano ang tunay na kahulugan ng brutal na kagandahan. Wala pang 3 minuto, lahat ng 7 hanggang 8 steel wolves ay patay na. Kinuha ko ang power crystal ng lobo at nilunok ito. Isang mainit na enerhiya ang damaloy sa aking katawan. Naramdaman kong lalo pa akong lumakas, at mas tumigas pa ang aking balat. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, nakarating ako sa sentro ng syudad. Pagtingin ko sa paligid, puro wasak na katawan ng mga motorbot at steel beast ang nakita ko. May mga tigre, oso, elepante, lahat ng mababangis na klase ay nandoon. Sa panig naman ng mga motorbot, may isang grupo ng mga dilaw na sasakyan. Awang mga heavy-duty truck na may taas na 10 metro. Kasama sa kanila ang isang excavator na may drill para sa braso. Isang bulldozer na may napakalaking kamao. Pero ang pinakaagaw pansin ay isang 20 metro. Ang taas na dilaw na higanti. Isa itong mining dump truck. Sa syudad na ito, ang may kakayahang bumili niyan ay nahulaan ko na kung sino. Walang iba kundi si Huang Quan, ang kinilala bilang warlord of the land sa hinaharap. Isang napakalakas na kakampi. Kung hindi ako sasabay sa kanya ngayon, kailan pa? Nang makita ko siyang nakikipaglaban sa isang buwaya na may habang 7 hanggang 8 metro. Agad kong binunot ang aking espada at sumugod. Pare, nandito ako para tulungan ka. Sabay ng isang mabilis na kislap ng puting liwanag mula sa espada. Direktang tumilapon ang buwaya ng 4 hanggang 5 metro dahil sa taga. Hindi pa man ito bumabagsak sa lupa. Nakita ni Huang Quan ang isang pulang anino na mabilis na lumundag paitaas. Ilang suntok lang ay bumaon na sa tiyan ng buwaya. Pagkatapos ay may kinuha siya at kinain. Jackpot! Nakatama talaga ako ng malaki ngayon. Dahil sa power crystal na sinlaki ng kamao, napahaplos ako sa tiyan ko sa sobrang tuwa. Pagkatapos nito, mas lalong kumantab ang katawan ng sasakyan ko. Ang laki ng kristal na ito ay mas malaki pa kaysa sa pinagsama-samang nakuha ko. Mula sa lahat ng steel wolves na pinatay ko, nang makita ni Huang Quan kung gaano kabangis ang bagong dating. Sinabi niya, ubusin muna natin ang ibang mga steel beast. Saka na tayo mag-usap, kaya sumali na rin ako sa labanan. Pero ang totoo, hindi ako sumali para lang makipaglaban. Sa ngayon, ako lang ang nakakaalam na pwedeng gamitin ang mga power crystal para mag-upgrade. At bago pa ako dumating, itong grupo na to ay nakikipaglaban na sa mga steel beast. Sa oras na ito, may 7 o 8 bangkay ng malalaking hayop na nakahandusay sa lupa. Ang swerte ko naman, bakit ko pa ito papalagpasin? Salamat, mga bro. Kapag natapos ko ng mag-absorb, tutulungan ko na kayo. Habang iniisip ko yun, sinimulan kong ilunok ang mga kristal. Matapos kong malunok ang lahat, nagbago na naman ang aking aura. Ang pulang katawan ko ay mas naging dark red. Lahat ng maliliit na pyesa na nakalabas dati ay nawala. Naging mas simple at brusco ang pangkalahatang itsura nito. Mga bro, heto na ko. Sa isang mabilis na pagsugod, ang kamao ko ay nag-iwan ng bugso ng hangin. Kasabay ng isang pagsabog, bumagsak ito ng malakas sa katawan ng elepante. Ang elepanteng may bigat na ilang dosenang tonelada ay napatumba ng isang suntok lang. Nakita ni Huang Quan ang natumbang mecha elephant. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Anong tinutunga-tunganga mo dyan? Sugod, sintahin mo ang puso. Hindi pa nakakabawi si Huang Quan sa pagkabigla. Nang sumabak na ulit siya sa laban ng buong lakas. Parami ng parami ang mga bakas ng suntok sa katawan ng elepante. Ang mga hiwa ng espada ay pumutol maging sa mga pangil nito. Walang tigil na sinuntok ni Huang Quan ang dibdib ng elepante ng ilang dosenang beses. Muntik na niyang mabutas ito. Sinaksak ko ito mula sa likod hanggang sa tumagos. Pagkatapos ay sinabi ko, tulungan mo muna ang iba. Ako na ang bahala rito. Pagkasabi ko noon, sinuntok ko at binutas ang puso ng elepante. At agad kong kinuha ang kristal mula sa loob. Wala pang isang segundo, nilunok ko na ito. Isa na namang malaking biyaya. Pagkatapos, wala nang sabi-sabi. Sumugod agad ako sa susunod na labanan. Sa dati kong buhay, nalaman lang ng mga motor people ang tungkol sa power crystal. Pagkalipas pa ng susunod na buwan, kaya desidido na akong samantalahin si Huang Quan. Sa gitna ng sakunang ito, karaniwan, kung anong sasakyan mo, ganun din kalakas ang kapangyarihan mo. Kahit gaano pa kalupit ang isang bisikleta, kahit na mag-evolve pa ito ng maraming beses, hanggang saan naman ang ay lalakas niyan. Ang heavy truck ko ay masasabi ng kabilang sa mga namunguna. Ang lakas ng isang tunay na malakas. Ang isang ordinaryong sasakyan, kahit ay upgrade pa habang buhay, ay panimula pa lang niya.
Pero kung ikukumpara kay Huang Quan, wala pa rin itong binatbat. Sobrang halimaw ng taong to. Mga mining truck na may bigat na daan-daang tonelada. Isang suntok lang niya, sinong makakatagal? Talagang siya na ang pinakamalakas sa lahat ng malalakas. Sa buong mundo, iilan lang ang kasinggaling niya. Kung lalo pa siyang lalakas sa hinaharap, sino pa kaya ang makakatalo sa kanya? Makalipas ang kalahating oras, natapos ang laban. Sumigaw si Huang Quan, mga kapatid, atras na. At ako naman ay nagsalita, mauna na kayo, ako na ang bahala sa likuran. Sobrang naantig si Huang Quan sa sinabi ko. Mabuti kang kapatid, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin sa unahan. Umalis si Huang Quan kasama ang mga natitira niyang tauhan. At ako naman, agad na ipinakita ang tunay kong kulay. Wala na nga ang mga steel beast, pero may ilang mga katawan pa na hindi ko pa nahahalughog. Pagkatapos, sinimulan kong linisin ang battlefield. Pagkatapos kong lunukin ang kristal, ang mga marka sa aking katawan ay lalong naging malinaw. Tila may isang disenyo na malapit nang lumitaw sa aking dibdib. Pangalawang ebolusyon, kumpleto na. Ang anyo ng mecha ay naging mas pino. Nawala na ang mga gulong sa likod ng mga paa. Pinalitan ito ng nagbabagang pulang bakal. Ang ulo ay mayroon ng simulain ng mga katangian ng mukha. Lumitaw ang mga matitipunong kalamnan. Nagkaroon na ng bewang ang katawan. Malaki na rin ang itinaas ng aking lakas. Pero sa ngayon, hindi pa rin ito sapat. Sa dati kong buhay, para maging isang tunay na motorcycle warrior, kailangan mong mag-evolve ng hindi bababa sa 5 beses. Para lang bahagyang makaligtas sa kalamidad na ito. Habang mayroon pa akong kalamangan sa impormasyon, kailangan kong pabilisin ang aking ebolusyon. At maging isang tunay na mecha warrior. Pagkatapos, bumalik ako sa aking anyong motorsiklo. Todo diin ako sa salinyador at hinabol ang convoy ni Huang Quan. Ang ganitong klaseng malakas na kakampi ay hindi ko pwedeng palampasin. Pagkatapos kong makipagkita sa kanila, napansin kong kakaiba ang sitwasyon. Maliban kay Huang Quan, lahat ng iba pang mga truck ay mukhang nag-aalangan. Nalaman ko mula sa pag-uusap nila, na gusto palang iligtas ni Huang Quan ang isa niyang kaibigan. Pero ayaw sumama ng mga kasamahan niya. Kung gaano kalala ang nangyaring laban kanina. Kitang-kita nila, Boss Huang, hindi sa ayaw naming tumulong. May pamilya akong binubuhay, hindi ko talaga kayang sumugal. Nataranta si Huang Quan, at sumigaw siya, dadagdagan ko ng 500,000 ang bawat isa. 1,000,000 kapag namatay. Alam niyo kung sino ako. Siguradong makakarating ang perang ito sa pamilya niyo. Pasensya na, Boss Huang. Hindi ka namin masasamahan sa panganib na yan. Masyadong malalakas ang mga halimaw na yun. Natatakot ako. Kahit yung perang ipinangako mo, hindi ko nakukunin. Kahit hindi mayaman ang pamilya ko. Ngayong may ganito na akong kakayahan, hindi na siguro magiging mahirap ang kumita ng pera. Ang sinabing iyon ang biglang nagpaliwanag sa isip ng iba pang tauhan ni Huang Quan. Oo nga, no. Ngayong isa na tayong taong sasakyan. Kahit magtrabaho lang tayo sa construction, malaki na ang kikitain natin. Habang nanlulumo si Huang Quan, lumapit ako. Sasama ako sa'yo. Talaga, ituturing na kitang kaibigan. Pasasalamat na sabi ni Huang Quan. Pero sa isip ko, may iba akong binabalak. Sa dati kong buhay, noong papunta si Huang Quan sa Qingzhou, nakakuha siya ng isang maalamat na sandata. Isang nagbabagang higanteng espada. Dahil sa espadang iyon, naging walang talo siya sa mga ka-level niya. At kaya niya pang lumaban sa mga mas mataas ang level sa kanya. Kung makukuha ko ang sandatang yun ng mas maaga. Kung gayon, ang buhay na ito ay tiyak na magiging isang alamat. Pero hindi pa kami nakakadalawang hakbang. Dahil sa laban kanina, si Huang Quan ay nakaramdam ng kaunting gutom at pagod. Itong kumag na to, pagkatapos niyang mag-isip-isip, naisip niya na dahil isa na siyang Autobot, syempre, kailangan niyang gumamit ng gasolina para magkarga. Kaya naman, walang sabi-sabing hinailan niya ako papunta sa gasolinahan. Hinablat niya ang bar aisles ng 98 octane na gasolina at nilaklak ito ng nilaklak. Teka, parang may mali. Bakit parang sa tuwing naglalakad ako, kumukulo ang tiyan ko, muntik nang lumabas ang langis ko sa kitatawa dahil sa eksenang iyon. Agad kong sinabi na baka hindi pa siya natutunawan. Kailangan niyang gumalaw-galaw ng kaunti. Sakto namang may ilang malalaking tandang na bakal na tumatakbo mula sa malayo. Ang mga hayop na bakal na ito, kapag nakakakita ng mga robot na sasakyan, ay nagwawala at sabay-sabay na sumusugod. Nakita ko kung paano ang 1 metrong haba na tandang ay sinampal ni Huang Quan hanggang mamatay na parang pumapatay lang ng langaw. Nakangiti kong sinabi na baka ang pagkain ng manok ay makakabusog sa kanya. Pagkatapos ay dumampot ako ng isang tandang na bakal at sinimulang pagpira-pirasuhin ito. Nang makita ito ni Huang Quan, wala siyang nagawa. Kahit na may panganib na mabungi ang kanyang mga ngipin sa tandang na bakal, sinimulan niya itong ngat-ngatin. Nang maubos niya ang buong tandang na bakal, agad na nabawasan ng kaunti ang gutom ni Huang Quan. At nang akma na siyang magbabalita sa akin ng magandang balita, nakita niya na kinuha ko lang pala ang power source ng tandang na bakal. Ang ibang mga bahagi nitong bakal ay hindi ko man lang ginalaw. Sa sumunod na sandali, nang matauhan si Huang Quan, pinagmumura niya ako. I-asterisk nieta ka, manluloko ka, hindi lang sa pinainom mo ako ng gasolina. Kinain mo pa lahat ng power source na yan ng patalikod. Kaya naman pala tumangkad ka, kumag ka. Kaninang umaga, nakita ni Huang Quan na 15 metro lang ako. Pandak din ang itsura ko, at ilang malalaking gulong ang nakalabas pa. Ngayon, nang tiningnan niya akong maigi, mahigit 16 na metro na ako.
Matingkad ang mga kulay, pati puno ang katawan. Halos nawala na ang mga elemento ng kotse sa katawan ko. Mukha na akong parang mecha sa mga pelikula. Hindi na kailangang isipin pa para malaman na ang mga power source talaga ang pagkain ng mga Autobot. Kahit medyo inis si Wang Quan, hindi niya pa rin napigilan ang kanyang pagkausyoso. Tinanong niya ako kung lahat ba ng Steel Beast ay mayroon noon. Hindi lang ang mga Steel Beast, maging tayo ay may ganitong pinagmumulan ng lakas. Ang kristal ay katumbas ng puso ng isang hayop. Hindi lang ito nakakapagprotekta, kundi pinapalakas din ito ang katawan. At saka, habang lumalakas ang Steel Beast, mas lumalaki rin ang pinagmumulan ng lakas nito. Pagkasabi ko nyon, tinitigan ko siya ng diretso. Paring Wang, ngayong alam mo na ang mga sikretong ito. Sasama ka pa rin ba sa akin? Anong pinagsasabi mo dyan? Lintik ka, ang dami-dami mong kinain sa mga kristal ko. Huwag kang aasa na makakatakas ng hindi ibinabalik ang mga iyan. Nang marinig ko yun, humalakak ako. Saka tumakbo sa unahan para manguna. Alam kong hindi siya takot maloko. Ang kinatatakutan niya ay maloko nang hindi malinaw ang dahilan. Lagi ko siyang tinutulungan ng walang kondisyon. Kaya siguro medyo kinakabahan pa siya. Habang naglalakad, may mga itinanong si Wang Quan tungkol sa evolution. Sinabi ko naman ng diretso lahat ng alam ko. Kasama na roon na pagkatapos ng 5 evolution, lilito ang isang malaking itim na emblem ng sasakyan. Pagtingin sa dibdib ko, nakalitaw na ang 3 sa 5 bahagi ng emblem. Agad na nang inag ang gilid ng labi ni Wang Quan. Mukhang palala ng palala ang epekto ng kalamidad. Katanghalian tapat pero ang langit ay punong-puno ng may itim na ulap. Walang sino man ang nakakaalam, na bukod sa mga hayop, pati ang mga ulap ay naging bakal na rin. Kapag walang sikat ng araw, hindi mabubuhay ang mga halaman. At ang temperatura ay lalamag ng lalamag sa bawat araw. Sa loob lang ng isang buwan, babagsak ang temperatura sa lupa sa -20 degrees. Mawawalan ng kuryente at tubig. Hindi makakapagpainit, hindi makakapagtanim. Kapag naubos na ang pagkain, hindi na magtatagal ang mga ordinaryong tao. Kung bakit hindi bumabagsak ang napakabigat na ulap, walang sino man ang nakakaalam. Sa nakaraang buhay, may isang taong nakatago sa mga ulap, at nagpadala ng isang grupo ng malalakas na tao sa itaas. Pero hindi na nalaman kung sila ba ay buhay pa o patay na. Makalipas ang ilang oras, kitang-kita na mas dumilim ang kalangitan. Ang mga may itim na ulap ang humaharang sa sikat ng araw. Pero hindi naman nawala ang araw. Sa umaga, sa ilalim ng malakas na liwanag, ang buong syudad ay may mag-ilaw na kulay, at bahagya lang makita ang paligid. Pero sa gabi, sobrang dilim na kahit kamay mo ay hindi mo makita. Sakto namang binuksan namin ang high beam para magpatuloy sa daan. Biglang may sumulpot na isang maliit na e-bike hindi kalayuan. Umiiyak at sumisigaw na tumatakas ang lalaking sakay nito papunta sa direksyon namin. Sa likod niya ay isang madilim na rumaragas ang alon ng mga bakal na daga. Ang dumating ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Wang Quan, si Yang Fan. Nakita kong iniabot ni Wang Quan ang isang kamay para hawakan si Yang Fan. Sabay takbo. Naku po, ang habulin ng ganyan karaming daga. Hindi mo na kailangang isipin kung ano ang kahihinatnan. Hindi nagtagal, dumating kami sa isang gasolinahan. 50 metro sa likuran namin. Walang tigil pa rin sa paghabol ang mga daga. Sinuntok ko ang lupa gamit ang aking mga kamaong bakal. Patapos masira at magkaroon ng malaking butas ang sahig. Sumirit ang gasolina na parang fountain. Napuno ng amoy ng langis ang hangin. Hinugot ko ang aking malaking espada at malakas itong inihagis. Ang espadang puno ng mga pingas ay kumasgas sa semento. At mabilis nitong sinindihan ang buong gasolinahan. Ang nakakatakot na init ay agad na tumunaw sa karamihan ng mga daga. Dahil dito, nakatakas kaming 3 mula sa syudad. Matapos naming makatakas mula sa pugad ng mga mekanikal na daga, agad kong binuksan ang pinto ng kotse. At pinasakay si Yang Fan. At dumiretso kami sa highway. Pagkasakay sa kotse, nagdahan-dahan ako sa pagmamaneho at sumabay kay Wang Quan. Nag-uusap kami habang nasa daan. Hindi nagtagal ay tuluyan ng dumilim. Unti-unting dumami ang mga anino ng tao sa gilid ng daan. Lahat sila ay galing sa syudad. Dito ba tayo magpapahinga? Lumingon si Wang Quan at nagtanong sa akin. Maraming bundok dito. Baka may mga mababangis na hayop. May service area 80 kilometro mula rito. Doon na tayo magpahinga. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe. Sa malayo pa lang, natanong na namin ang service area na may daan-daang taong nagkukumpulan. Iyon pala, biglang tinaasan ng may-ari ng service area ang mga presyo. Ang lahat ng pagkain ay ibinebenta sa presyong ilang 10 beses na mas mataas. Kung ordinaryong tao lang iyon, malamang ay nabugbog na hanggang mamatay. Pero ang boss ay isang van. At may kasama pa siyang mahigit 10 taong truck at motorsiklo na nagbabantay sa lugar. Pagdating ko sa gasolinahan, may isang staff na lumapit. Malamig ang tono ng kanyang boses. Boss, magpapagasolina ka ba o tutuloy? Pero ang sasakyan ay bago at walang plaka. Agad na nagkaroon ng masamang balak ang lalaki. Sa simula, hindi ito pinansin ni Yang Fan. Kinuha niya agad ang relo sa kanyang kamay at iniabot ito. Ang halaga ng relong ito ay 1,500,000. Asikasuhin ninyong mabuti ang mga tao sa 2 sasakyan namin. At bago kami umalis, siguraduhin yung lagyan ng pagkain ng isang sasakyan namin. Pero sa sumunod na sandali, matapos ibulsan ng lalaki ang relos. Nag-inosente siya at sinabing cash lang daw ang tinatanggap nila dito. Nang subukang bawiin ni Yang Fan ang relos, tinulak lang siya palayo. Hindi lang iyon, sinigawan pa ng lalaki si Yang Fan dahil sa pagkainis.
sa buong buhay ni Yang Fan. Ngayon lang siya nakakilala ng ganitong klaseng tao. Agad siyang natulala, dahil sa pagsigaw ng staff. Isang grupo ng mga taong motorsiklo ang lumapit. Matatangkad ang kanilang pangangatawan. Lahat sila ay pare-parehong mga 10 metro ang taas. Ang may-ari ng service area ay walang hiyang sumigaw pagdating niya. Anong ginagawa ninyo dyan sa bago kong sasakyan? Bumaba kayo dyan ngayon din. Bay grabe, sa pagkakataong ito, gusto pa nila akong limasin ng husto. Mas mahalaga ang isang heavy truck kaysa sa ordinaryong truck. Napapaligiran ako ng isang grupo ng mga taong motorsiklo na 10 metro ang taas. Si Yang Fan ay napalunok. Umatras siya ng ilang hakbang papunta sa tabi ko. Ikaw na ang bahala sa kanila para sa akin. Nang makita kung gaano kawalang hiya ang grupong ito, hindi na rin ako nag-atubili. Bumangon ako mula sa lupa, at agad na nag-transform bilang isang mecha. Matapos ang 3 evolution, ang taas ko ay halos umabot na sa 17 metro. Tinitigan ko ang maliit na katawan ng van. Tinaas ko ang aking paa habang nakangiti. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang ulo ng van ay agad na bumaon sa dibdib nito. Ang 2 binti ay nabali. Sa isang iglap, naging isa na lamang itong tumpok ng basurang bakal. Sunod kong tiningnan ng iba pang mga motor-tao. Walang pag-aalinlangan silang tumalikod para tumakbo. Agad akong humakbang ng 7 hanggang 8 metro. Sa loob lang ng ilang segundo, naabutan ko na sila. Isang suntok ang pinakawalan. Mabuti na lang at nabali ito sa baywang sa huling sandali. May natira pa ring 5 tapat na mecha motor-tao. Nanumpa silang ipaghihiganti ang kanilang boss na van. Sabay-sabay silang sumugod. Isang swinging punch, isang flying kick, at isang headbutt. Wala pang 1 minuto. Tapos na ang lahat. Hindi ito isang laban. Ito ay isang one-sided na massacre. Sa loob lang ng ilang sandali, ang mahigit 10 motor-tao na ito ay nilipol ko. Ang mga nanonood na motor-tao ay nanginig sa takot. Sa unang pagkakataon, natuklasan nila na may mga taong ipinanganak na nasa Roma na. Ang pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang modelo ng sasakyan ay sadyang napakalaki. Kinabukasan, maagang-maaga, nagising ang lahat sa tunog ng yumayanig na lupa. Sa di kalayuan, 12 ng tangke ang dumadagundong papalapit. Sinusundan sila ng malaking grupo ng mga sundalong may dalang baril. Bukod sa ilang libong sundalo, mayroon ding libu-libong ordinaryong mamamayan. Ang dami ng tao ay parang alon. Hindi makita ang dulo sa isang tingin. Gayunpaman, nang makita ang sitwasyon, hinayla ko si Wang Quan at tumalikod para tumakbo. Sa simula ng sakuna, hindi pa ito ang mundo ng mga motor-tao. Ang imperyo pa rin ang naghahari. Kung kalaban mo ay isang grupo ng mga rocket launcher, tangke, at mga attack helicopter, tatanungin kita, matatakot ka ba? Sa tuwing makakatagpo sila ng mga taong makina, ang paraan ng imperyo ay pilitin silang sumanib sa kanila. Ano, gusto mo ng kalayaan? Subukan mong kilalanin ang isang anti-tank rocket launcher. Kapag sumabog ang armor-piercing round nito, lumalagpas sa 1,000 degree ang init. Ang mga taong kotse noon, kapag tinamaan ng isa nito, karaniwang nagiiwan ito ng butas na kasing laki ng bola ng basketball. Pagsapit ng tanghali, nakarating kami sa pasukan ng Beilangshan Park. Dati, isa itong sikat na ecological park. Hindi lang ito tirahan ng iba't ibang uri ng jackal, lobo, tigre, at leopardo. Mayroon din ditong maraming malalaking hayop, gamit ang mga alaala mula sa dati kong buhay. Alam kong mayroong isang research institute na nakatago malapit sa park. Doon nakuha ni Wang Quan sa dati kong buhay ang dambuhalang espada na may napakataas na temperatura. Hindi na makapaghintay si Wang Quan na maghanap ng halimaw na bakal para kainin. Diretso siyang sumugod. Hinawakan niya ang isang halimaw na bakal at pinwersang pagpira-pirasuhin. Sa isang iglap, nahati ito sa 2. Nalaglag din ang kristal sa loob nito. Nang makita ito, pinulot ito ni Wang Quan at isinubo agad sa kanyang bibig. Di nagtagal, unti-unting nawala ang nakakakitang pakiramdam ng gutom. Habang papalapit kami ng papalapit sa Beilangshan Park, mas maraming halimaw na bakal ang aming nakakatagpo. Mga leon, tigre, elepante, sa huli. Kahit si Wang Quan ay hindi na kinaya. Napilitan akong sumali sa laban. Hindi umatras si Wang Quan. Kahit na malakas ang kanyang kapangyarihan, mabagal naman ang kanyang kilos. Hindi siya kasing liksiko, wala siyang bentahe sa pagtakbo. Samantala, sa loob ng isang research institute, isang matandang lalaking may puting buhok at nakasuot ng puting lab coat, ay isang siyentista sa larangan ng condensed matter. Ang tinatawag na teknolohiyang condensed matter, ay isang pangunahing proyektong suportado ng imperyo. At ang teknolohiyang ito ay malapit nang baguhin ang buong takbo ng sangkatauhan. Sa dati kong buhay, dahil lahat kay Elder Chen na gumamit ng condensed matter. Technology kasama ang mga kristal para gumawa ng mga armas, na nagbigay daan kahit sa mga ordinaryong tao na magkaroon ng kakayahang lumaban. Sa paraang ito lang nila halos napigilan ang atake ng mga steel beast. Masasabing kung wala ito, maliban sa mga taong makina ng imperyo, hindi talaga mabubuhay ang mga tao. Sa sandaling iyon, isang dayuhan na may blondeng buhok at asul na mga mata. Ang biglang nagdala ng 70 hanggang 80 tao, itinulak ang malaking pinto at tumakbo palabas. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagagawa, narinig ang mga hiyawan ng paghihirap. Isang grupo ng mga steel wolf ang sumugod. Sa isang iglap, pinagpira-piraso sila ng mga ito. Nang makita ito ni Wang Xiaoming, dali-dali niyang isinara ang malaking anti-knock glass door. Walang kamalay-malay siyang napaatras ng ilang hakbang. Ang lugar na ito ay sentro na ng panganib mula pa noong simula ng sakuna. Ngayon, wala nang nabubuhay sa loob ng ilang kilometro.
Puno ang mga kalsada ng mga bangkay at pira-pirasong katawan ng mga taong sasakyan. Kung hindi dahil sa anti-knock glass door na ito, matagal na sanang patay ang mga taong ito. Habang ang lahat ay hindi makatingin sa kanilang mga kasamahan na pinagpira-piraso ng mga steel beast. Isang steel wolf ang bumagsak mula sa langit. Bumagsak ito sa harap ng anti-knock glass door. Baluktot ang katawan nito, naputol sa gitna, ilang bakal na buto na lang ang nag-uugnay dito. Pagkatapos, may sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Sa harap ng pasukan ng Research Institute ay may isang maliit na plaza. Nakita lang ng mga tao ang isang malaking kulay apoy na mecha na nakikipaglaban sa labas. Walang tigil na sumusugod ang mga lobo para kagatin ang mecha. Ngunit isang suntok lang niya ay patay na ang mga ito. Isang suntok ang nagpayanig at nagpabiyak sa lupa, kung saan-saan ay may malalaking butas. Ilang minuto lang ang lumipas, puno na ang sahig ng mga bangkay ng steel beast. Pagkatapos kong tapusin ang grupo ng mga lobo, hinihingal akong tumakbo sa harap ng pinto ng Research Institute at sumigaw. May tao pa ba riyan sa loob? Oo, bumukas ang malaking pinto. Isang grupo ng mga tao ang tumakbo palabas. Tiningnan ko ang mga tao. Mahinahon kong sinabi, sino si Dr. Chen? Isang matandang lalaki ang nagtatakang tumayo. Diretsahan kong sinabi, limitado lang ang oras. Diretsuhin ko na. May paraan ako para malagpasan ang teknolohiya ng condensed matter. Puro steel beast sa lugar na ito. Hindi ako makakalaban habang kasama ko kayo. Pero kaya ko kayong padalhan ng pagkain paminsan-minsan. Hanggang sa magpadala ng tulong ang imperyo para iligtas kayo. Ang marinig ito, mahina kong sinabi ni Wang Xiaoming. Anong kailangan mo, kung hindi siya mula sa imperyo? At isinasapanganib niya ang kanyang buhay para tulungan sila sa oras na ito. Siguradong mayroon siyang hinihiling. Hindi ko na itatago. Agad kong sinabi, ibibigay ko ang paraan para malagpasan ang condensed matter. At poprotektahan ko ang inyong kaligtasan. Pero kailangan ninyo akong tulungang gumawa ng isang sandata. Huwag kayong mag-alala, siguradong kaya ninyong gawin ang sandatang ito. Sa nakaraang buhay, napadaan dito si Wang Quan at tinulungan sila. Sa kalagitnaan nito, hamuli siya ng ilang steel beast para pag-aralan nila. Hindi ko inasahan na dahil sa crystal, nagawang malagpasan ni Elder Chen ang pag-aaral sa condensed matter. At ginamit pa ang pinakamataas na antas ng pag-aaral na ito, ang teknolohiya para gumawa ng isang mahabang espada para sa kanya. Ang pangalan ng espadang iyon ay Yanmo. Isa itong espada na kayang maglabas ng sobrang taas na temperatura. Malaki ang pangangatawan ni Wang Quan. Pero kung titingnan sa buong bansa, marami ang mga mecha tao na mas matangkad sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya naging warlord of the land at nakalamang sa iba, ay dahil sa mahabang espadang ito. Sa dati kong buhay, pinalad akong makita ito. Isang simpleng hiwa lang mula kay Wang Quan ay nahahati niya ang isang adultong steel beast sa dalawa. Dahil sa mahal na paggawa at pambihirang materyales, kakaunti lang ang ganitong sandata sa buong mundo. Para sa mga darating na laban ko sa mas malalaking kalaban, kailangan kong makuha ang ganitong klase ng high-end at pambihirang sandata. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, sinabi ni Elder Chen, kung lahat ng sinabi mo ay totoo, pumapayag ako. Nang marinig iyon, agad akong tumango. Iniwan ko siyang fan dito. At inilabas ko ang ilang kahon ng instant noodles na itinago ko. Pagkatapos, lumingon ako at sumigaw kay Wang Quan na nakikipaglaban. Maghagis ka rito ng isang steel beast. Nakita ko si Wang Quan na dumampot sa isang steel beast. Inihagis ito mula sa layong ilang 10 metro. Sinalo ko ito gamit ang isang kamay. At pinatay ko ito sa isang pisil lang. Sa loob ng katawan ng mga steel beast ay may isang bagay na tinatawag na kristal. Mayroon din kaming mga taong makina niyan. Ito ang pinagmumula ng lahat ng lakas sa katawan. Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang condensed state technology. Sa pagkakataong ito, bukod sa pagkain, nagdala rin ako ng ilang paputok. Pagkatapos mong malampasan ang teknolohiya, sindihan mo ang mga paputok. Pupunta ako kapag narinig ko ang putok. Saka na natin pag-usapan ang paggawa ng mga armas. Nang marinig ito, mariing tumango si Matandang Chen. Nagliliyab sa pananabik ang kanyang mga mata. Hindi na siya makapaghintay na pag-aralan ang steel beast na ito. Kahit si Wang Xiaoming sa kanyang tabi ay kitang-kita rin ang pananabik. Gusto ko sanang kumuha pa ng iilan. Pero sa isang iglap, nakita kong napapaligiran na si Wang Quan ng isang grupo ng mga steel monkey. Ang bentahe ng malaking pangangatawan ay malaking lakas. Kaya pagkatapos kong magpaliwanag, sumugod na ako. Tumatakbo kami habang lumalaban. Tumakbo kami ng mahigit 10 kilometro. Walang tigil sa paghabol ang mga unggoy na ito. Kumuha lang naman tayo ng ilang kristal nila, kailangan ba talagang ganito? Nakaupo sa sahig si Wang Quan, hinihingal. Hawak-hawak ang isang dakot ng mga kristal. Mga 20 hanggang 30 piraso. Dahil sa mga kristal na ito kaya tayo. Walang tigil na hinahabol ng hukbo ng mga unggoy. Sunod-sunod niyang isinusubo ang mga kristal. Ang lutong ng pagmuya ni Wang Quan. Sa sandaling iyon, naglabas ako ng ilang kristal na kasing laki ng kamao at sinabi, hindi ka na ba angat dyan? Mga maliliit na unggoy na hindi pa nakukumpleto ang unang ebolusyon. Gaano lang ba karami ang enerhiya sa mga kristal niyan? Sa susunod, lakihan mo ang iyong pananaw. Kung hindi, ikakahiya kitang isama sa labas. Ngayon, ang target ko ay ang mga evolved na steel beast. Ang enerhiya mula sa isa lang sa kanila ay mas malakas ng husto kaysa sa mga ordinaryo. Walang imik, hinayla ko patayo si Wang Quan. At ipinagpatuloy namin ang aming pangangaso. Para mapataas ang antas ng aming ebolusyon. Pagkatapos, dumating kaming dalawa sa bungad ng North Forest Park.
Ang unang bumungad sa akin ay isang buwaya. Mabilis akong sumugod papalapit dito. Malakas na tumama sa ulo ng buwaya. Gamit ang daan-daang toneladang bigat, lumundag si Wang Quan at umupo sa ibabaw ng buwaya. Umiyak sa sakit ang buwaya. Sinamantala ko ang pagkakataon, hinawakan ko ng dalawang kamay ang bibig ng buwaya at buong lakas itong pinunit. Isang malakas na lagutok ang narinig. Diretsyong napiunit ko ang bibig ng buwaya. Sinamantala ni Wang Quan ang pagkakataon para kunin ang kristal mula sa bibig ng buwaya. Itong mga nakaraang araw, nakaabang kami sa 6 hanggang 7 bugso ng mga steel beast. 12 ng halimaw ang aming napatumba. Puro malalaki ang mga iyon. Ang enerhiya ng mga kristal ay palakas ng palakas. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang laki ng katawan niya. Mas mahirap siyang mag-evolve kumpara sa iba. Sa dami ng kristal na nakain niya, 2 beses pa lang siyang nakapag-evolve. Hindi tulad ko na nasa ika-4 na evolution na noong 1 linggo pa. May taas na 17.5 metro. 1 beses na lang at nasa adult stage na ako. Bigla na lang may narinig na isang malakas na Eitangal. Gumuho ang gusali sa harapan. At sumugod palabas ang isang grupo ng mga buwaya. Ang pinakamalaki ay mahigit 20 metro ang haba. 7 hanggang 8 metro naman ang taas. Ang mga tinik sa likod nito ay may haba na kalahating metro. Ang buntot nito ay parang isang malaking martilyo. Agad na sumugod si Wang Quan gamit ang malalaking hakbang. Ang dambuhalang kamao niya ay bumagsak sa likod ng buwaya. Agad nitong pinabagsak ang buwaya. Nagdulot pa ito ng mga bitak sa lupa. Ang leader ng mga buwaya ay nasa ika-4 na evolution na. At ang malaking martilyo sa buntot nito ay direktang tumama sa hita ni Wang Quan. Si Wang Quan na natamba sa pagtama ay hindi na nag-isip pa. Mabilis siyang gamulong sa isang tabi. Sa sumunod na segundo, isang malaking hukay na may lalim na 2.5 metro ang lumitaw sa dati niyang pwesto. Kung hindi siya nakaiwas, malamang ay sumabog na ang katawan niya sa isang tama lang. Matapos kong tapusin ang ibang mga buwaya, agad akong pumunta para tulungan si Wang Quan. Dinampot ko ang isang poste ng kuryente sa gilid ng daan. At walang tigil na ipinukpok sa buwaya. Sunod-sunod ang malalakas na tunog ng pagtama. Sa huli, tinagos ng kamao ni Wang Quan ang tiyan ng buwaya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang lupa. At sa malayo, isang dambuhalang anino ang dahan-daang lumitaw. Ito pala ay isang buwaya na nakakumpleto na ng 6 na ebolusyon. Alam na alam ko, sa kasalukuyan naming lakas, wala kaming kalaban-laban dito. Kaya naman, matapos kong kunin ng sanay ang kristal, mabilis akong umalis sa lugar na ito. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang abandonadong subdivision. Sinimulan naming bilangin ni Wang Quan ang aming mga nakuha. Sa akin ang 6 na kristal na ito. Para sa'yo naman itong malaki. Ibinigay sa akin ni Wang Quan ang kristal mula sa malaking buwaya na pinagtulungan naming patayin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, pagkakain ko nitong 6 na piraso, dapat ay maabot ko na ang 3 ebolusyon. Nilunok ko rin ang kristal sa isang lagukan. Pumasok ang kristal sa aking tiyan. Agad na napuno ng enerhiya ang aking katawan. Kung dati ay puro bakal na buto lang, ngayon ay parabang nagkaroon na rin ng laman at dugo. Malino kong nararamdaman na nagkaroon ng maliliit na tubo sa aking mga braso at binti. Dumadaloy ang enerhiya ng kristal sa mga tubong ito. At sa huli ay babalik sa kristal. Paulit-ulit lang ang proseso. Sa panlabas na anyo, ang taas ko ay umabot na sa 18 metro. Sa isang isip ko lang, nagsimulang tumunog ang kanang braso ko. Naglabas ito ng isang pabilog na barrel ng baril. Mayroon itong 9 na butas. Nang makita ito, agad na napatalon si Wang Quan. Anong nangyayari sa'yo? Hindi ako nagsalita. Sa halip, itinaas ko ang aking kamay at itinutok sa isang gusali sa harapan. Sa sumunod na segundo, nagsimulang umikot ng mabilis ang barrel ng baril. Agad na bumuhos ang mga gintong bala. Sa loob lang ng ilang segundo, nahati nito sa gitna ang isang buong gusali. Hindi makapaniwalang nakanganga si Wang Quan sa tabi ko. Imposible to, saan nanggaling ang mga bala mo? At ganyan pa kalakas ang tama. Hinaypan ko ang umuusok na dulo ng baril. At muli itong naging palad. Laser bullets ang mga to. Galing ang lakas nito sa enerhiya ng kristal sa loob ng katawan ko. 5 ebolusyon pa, at magiging lord level na ako. Kahit missile ay hindi ito kayang wasakin. Habang sinasabi ko ito, iniunat ko ang aking braso at ginawa itong talam ng sibat. Ano sa tingin mo sa ganitong klase ng armas? Ang mga lord level ay mag-e-evolve ng laser cannon mula rito. Sa isang putok lang, kayang putulin sa gitna ang isang matayog na gusali. Nahirapang lumunok ng laway si Wang Quan. Kasabay nito, sa loob ng Research Institute, biglang sumigaw si Old Shen habang nakatingin sa kumikinang na kristal. Naging condensed state na. Sa wakas, nagkaroon na ng breakthrough sa teknolohiya. Itinaas niya ng mataas ang kristal sa kanyang kamay. At sumigaw sa lahat ng tao sa loob ng Research Institute. Ito, hindi lang ito isang technological breakthrough. Ito rin ang pag-asa ng buong sangkatauhan. Nang makita ang signal na paputok mula sa Research Institute, nang tanghaling iyon, sumugod kami ni Wang Quan doon. Nagdala na rin kami ng isang truck ng mga supply. Pagkatapos kong mag-evolve sa adult stage, gumamit lang ako ng laser bullets para sa isang simpleng sweep. At ang kawan ng mga steel beast na nagtipon sa plaza ay agad na bumagsak. Nang makita ko, bahagyang nanliit ang mga mata ni Old Shen. Alam niyang nag-evolve na ako. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng may nag-aalab na tingin. Ngayong may breakthrough na sa condensed state technology. Anong klaseng armas ang gusto mong gawin namin?
Isang espada. Isang espada ng apoy na may napakataas na temperatura. Hindi ko rin alam ang mga partikular na kakayahan ng Yanmo. Kaya mailalarawan ko lang ito base sa pangkalahatang itsura na nakita ko sa dati kong buhay. Ang espadang ito ay galing sa research center. Kaya sa tingin ko ay may ideya na sila kung paano ito gagawin. Pero, ang hindi ko inaasahan ay, ang namamahala pala sa proyektong ito ay ang disipulo ni Old Chen na si Wang Xiaoming. Nagdala siya ng isang makina mula sa basement, at agad akong sinimulang i-scan. Nang makita ito, lumayo ang mga tao sa paligid. Napakalakas daw ng radiation ng bagay na yan. Hindi talaga iyan para gamitin sa mga tao. Ang isang ordinaryong tao na matamaan niyan ay magkakaroon ng liver at kidney failure. At iba't ibang organ function ay masisira. Mula sa usapan ng mga tao, nalaman ko na ang materyales na gagamitin sa armas ko ay galing sa mga rocket. Dumampot si Wang Quan ng isang dakot na kristal at isinubo sa kanyang bibig. Punyeta, may lason yata tong minecart na to. Pagkatapos niyang lunukin, walang anumang senyales ng ebolusyon ang kanyang mecha. Nanlalalim ang mga mata niya. Pinapanood ko lang siya mula sa di kalayuan. At mahinang tumawa. Pero sa totoo lang, naiinggit ako na si Wang Quan ang may-ari nito. Isang napakalakas na sandata tulad ng mining dump truck. Tanging ang mga nakaranas lang ng sakuna ang makakaintindi kung gaano kahalaga ang magkaroon ng magandang simula. Ang mga ordinaryong tao ay walang sasakyan. Ang nag-aantay sa kanilang kapalaran ay kamatayan at gutom. Mga motorsiklo, tricycle, at van. Kahit na ang mga motor tao na ito ay hindi nag-aalala sa pagkain at pangangailangan. Limitado lang ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Sila ang nasa pinakamababang antas sa lahi ng mga motor. Sa larangan ng digmaan, sila ay pain lang. Ang mga nasa gitnang antas na motor tao ay mga pampamilyang sasakyan. Ang kanilang lakas ay katamtaman lang. Mahirap para sa kanila na umangat pa sa mas mataas na antas. Iilan lang ang nakakaangat mula sa kanila. Karamihan ay walang nararating sa buong buhay nila. Malalaking truck, malalaking excavator, ang mga off-road at bulldozer ang mga pinakamalalakas. Tanging ang mga motor tao sa antas na ito ang makakapamuhay ng ligtas sa magulong panahon. Sa wakas ay bumukas na ang nuclear-proof na glass door ng research center. Lumabas sina Yang Fan at Wang Xiaoming na may malalaking eye bags, habang ang iba naman ay nakahiga sa sahig at mahimbing na natutulog. Para sa sandatang ito, ilang araw at gabi silang hindi natulog. Lahat sila ay tumulong bilang mga alalay ni Wang Xiaoming. Hindi nagtagal, may 2 taong lumapit habang buhat-buhat ang isang hawakan ng espada. Itim ang kabuuan nito, 2.5 metro ang haba, ang isang dulo ay bilog, at ang kabilang dulo ay ulo ng dragon na nakabuka ang bibig. Si Wang Xiaoming ito, na may misteryosong ngiti. Subukan mo para malaman mo. Subukan mong itulak ang switch sa gilid. Nang marinig ko iyon, sinunod ko ang sinabi ni Wang Xiaoming. Dahan-dahan kong itinulak ang switch. Sa sumunod na segundo, agad na hinigop ang 25% ng enerhiya ng kristal sa aking katawan. Damaloy ito sa aking braso papunta sa puluhan ng espada. Agad bumuga ng isang dambuhalang sinag ng liwanag ang bibig ng dragon. Natumigil sa habang 8 metro, at bumuo ng isang pulang talem. Isang bugso ng mainit na hangin ang sumalubong sa akin. Mabilis na umatras ng ilang hakbang si Wang Xiaoming. At sinabi, hinihigop ng espadang ito ang enerhiya ng kristal ng may-ari nito. Pagkatapos dumaan sa mekanismo sa loob ng puluhan, ginagawa itong isang nagbabagang talem. Sa totoo lang, hindi ito solid. Bagkus ay may napakataas na temperatura at density. May 3 antas ang light blade. Unang antas, 1,500 degree ang init. Pangalawang antas, 5,000 degree. At ang pangatlong antas ay aabot sa 10,000 degree pataas. Kasabay ng malakas na pagtulak ng aking mga paa. Agad akong sumugod sa harap ng isang 3 palapag na gusali. Walang sabi-sabi, iwinasiwas ko ang espada pababa. Kumislap ang nag-aapoy na pulang talem. Agad na nahati sa gitna ang 3 palapag na gusali. Ito ang tunay na makapangyarihang sandata. Yumuko ako at tinitigang mabuti ang espadang ito. Lubos akong nasiyahan. Ang tanging problema lang ay masyado itong magastos sa enerhiya ng kristal. Nasa unang antas pa lang, 10% na agad ng enerhiya ko ang hinigop. Isang hiwa pa lang, nabawasan na naman ito ng kaunti. Pinakamatagal na ang 2 minuto bago ako maubusan. Dahil naglalabas ito ng matinding init kapag nilagyan ng enerhiya ng kristal. Tatawagin ko na lang itong Diablo ng apoy. Kalmado kong binuksan ang aking bibig at sinabi, "Dot ang pangalan ng espadang ito mula sa dati nitong buhay. Diablo ng apoy, magandang pangalan." Nanlaki ang mga mata ni Wang Quan habang nanonood sa gilid. Sobrang lupit ng espadang to. Sa isang hiwa lang, sino ang makakatagal dyan? Isa itong napakalakas na sandata. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ng materyales. Kahit anong mangyari, gagawa rin si Wang Quan ng isa pang espada. Sa mga sandaling iyon, may biglang umingay sa kalangitan. Pagtingala ko, isang attack helicopter ang umiikot sa ibabaw ng syudad. Matapos manatili ng ilang segundo, biglang bumangga ang helicopter na ito sa isang mataas na gusali. Noong inakala ng lahat na sisubog ang helicopter at mamamatay ang sakay nito. Sa sumunod na segundo, naging isang mecha ang helicopter at tumayo sa rooftop ng gusali. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumingon ang mecha. Mula sa layong ilang daang metro, tumingin ito sa grupo ng Research Institute. Sanay na sa mundo si Wang Quan. Sa isang sulyap pa lang ay nakita na niya ang kakaiba. Mali, isa itong modified na armed helicopter.
Wala itong weapon system, ngunit sa sumunod na sandali, nakita si Yang Fan na tumalon at kumaway. Pangalawa, halika dali, nandito ako. Pagkasabi niyan, ipinaliwanag pa niya sa amin ni Wang Quan. Ito ang pinsan ko, si Yang Ao. Ang helicopter na ito ay isang decommissioned na unit. Matagal nang tinanggal ang weapon system niyan. Driver sa militar ang pinsan ko, gumamit lang siya ng koneksyon para mabili yan. Itsura lang niya ang armed helicopter. Sa totoo lang, halos kapareho lang to ng mga ordinaryong pang-sibilyan. Nang marinig ko yun, napasabi na lang ako, grabe. Napakabilis kumilos ni Yang Ao. Sa loob lang ng ilang segundo, lumapag na siya sa harapan namin. Pagkatapos niyang batiin si Yang Fan, nakita niya sa gilid ang gusaling pinutol ko. Hindi niya maiwasang mapakurap, matapos kaming ipakilala ni Yang Fan. Naging malapit na rin kaming lahat sa isa't isa. Sa totoo lang, medyo pamilyar na rin ako kay Yang Ao. Sa mga susunod na henerasyon, isa rin siyang tanyag na tao. Kakaunti lang ang helicopter sa bansa, at mas kakaunti pa ang mga armed helicopter. Mas bihira pa ito kaysa sa mining dump truck ni Wang Quan. Dahil sa sakuna, natakpan ng madidilim na ulap ang kalangitan. May interference sa magnetic field. Siguradong hindi magagamit ang mga eroplano. Para sa long distance na transportasyon, pinakamabilis ang helicopter. Hindi ang mga transportasyong panlupa. Mahigit 200 kilometro kada oras. Sa bilis na yun, ilang oras lang ang biyahe mula timog hanggang hilaga. Kaya isinama ni Yang Ao si Yang Fan para lumipad papuntang Qingzhou City. Bago umalis, lumingon si Yang Ao at sinubukang pakalmayan ng mga tao sa Research Institute. 10 minuto ang nakalipas. Nakita ko kanina habang papunta ako rito ang mga helicopter mula sa kabisera na susando sa inyo. Huwag kayong mag-alala, gayunpaman. Bakas sa mukha ni Yang Fan ang pagkadismaya nang marinig ito. Balak niya sanang dalhin ang lahat mula sa Research Institute papuntang Qingzhou. Ilang araw na siyang nanatili sa Research Institute. Alam niya ang nakakatakot na potensyal ng condensed titanium technology sa hinaharap. Siguradong magiging isang pambihirang bagay ito. Nandyan pa si Wang Xiaoming, ang henyo sa pagdisenyo ng mga armas. Kahit hindi na pag-usapan ang mga iyon, ang iilang dosenang natitirang siyentipiko ay maituturing na kayamanan saan man sila mapunta. Nang maisip ito, sinuntok ni Yang Fan ang dashboard. Kung hindi lang sinabi ni Yang Ao na darating ang mga helicopter ng imperyo. Siguradong itatakas niya ngayon sina Elder Chen at Wang Xiaoming. Matapos umalis ni na Yang Fan, tinawag ko agad si Wang Quan para maghandang umalis. Sa mga unang yugto ng sakuna, maraming pagkakataon na pwedeng samantalahin. Ayokong mapasailalim agad sa imperyo. Ilang minuto lang matapos kaming umalis. Isang grupo ng mga armadong helicopter ang dumating. Ang magkabilang gilid ng 15 eroplanong kulay itim ay may mga malamig na baril at makinang na mga bala ng kanyan. Kumaway at sumigaw ng malakas ang mga mananaliksik. Halos maiyak na sila. Bumaba mula sa eroplano ang isang grupo ng mga sundalong nakakamouflage. Bawat isa sa kanila ay may hawak na machine gun. Ang namumunong opisyal ay nakasuot ng itim na salamin. Ipinadala ako ng imperyo para sunduin kayo. Bilis, sumakay na kayo sa eroplano. Dadalhin ko kayo pabalik sa kabisera ng imperyo. Lumingon siya at tiningnan ng Research Institute. At kumunat ang noo ni Elder Chen. Paano ang mga kagamitan dito? Pasensya na, hindi natin madala ang mga iyan. Ang pinakamagandang gawin ay sirain ang mga ito. Nagulat ang lahat ng mananaliksik nang marinig ito. Hindi maaari, hindi matatawaran ang halaga ng mga kagamitan dito. Napakahalaga nito, hindi ito maaaring sirain. Mayroon pang blast-proof na pinto na may password sa basement ni Zhang Xiaoming. Walang sino man ang makakapasok doon. Kapag tama na ang panahon sa hinaharap, maaari pa tayong bumalik. Sumakay na kayo sa eroplano, huwag na nating sayangin ang oras. Samantala, sa isang komunidad sa tabi ng parke, hinayla ko si Wang Quan para huminto. At sinabi ko sa kanya, pagkaalis nila, ninakawin natin ang mga kagamitan. Sa hinaharap, kapag nakumpleto na natin ang mga materyales, direktang kikidnapin natin si Wang Xiaoming para gumawa ng armas para sa atin. Sa totoo lang, sa pagkuha ng mga kagamitan, bukod sa magagamit ko ito sa hinaharap, mayroon din akong personal na dahilan. Ayokong mapunta ang isang armas tulad ng Yanmo sa kamay ng mga puwersa ng imperyo. Pagulo rin ngayon sa kabisera ng imperyo. At hindi kakaunti ang mga nag-aalsang pinuno doon. Hindi pa nila alam na si Wang Xiaoming ang gumawa ng Yanmo. Kapag nalaman nila, malamang ay babalikan nila para kunin ang mga kagamitan. Kapag nakuha na nila ang data at ang mga kagamitan, hindi magtatagal, magkakaroon ng pangalawa at pangatlong Yanmo na lilikhain. Kung gagamitin ang ganitong armas para pumatay ng mga halimaw na bakal, ayos lang sana. Pero kung gagamitin ito para patayin ang mga taong makinarya na hindi sumusunod sa kanila, napakalaking katatakutan noon. Makalipas ang kalahating oras, nang makumpirma naming nakaalis na ang mga taga-imperyo, dinala ko si Wang Quan at palihim kaming pumunta sa research lab. Diretsyong sumuntok si Wang Quan. Ang nuclear-proof na salaming pinto ay biglang nabasag. Pero ang sumunod na eksena ay lubos na nagpailang sa amin. Hindi napigil ang magreklamo ni Wang Quan. Ang liit naman ng pinto na to. Nang walang maraming salita, direkta kong hinugot ang Yanmo. Pagkatapos itong i-activate sa unang antas, lumitaw ang pulang talong nito. At direkta kong hinati ang bubong ng research facility. Mabilis naming nabuksan ang research facility. At lumantad ang istruktura sa loob. Daan-daang computer at isang malaking makina na may taas na 3 hanggang 4 na metro.
Iba't ibang klase ng transistors at silang materials. Pagkatapos nito, inutusan ko si Wang Quan na simulan ng ikarga ang mga supply. 10 minuto ang lumipas, walang-wala nang natira sa Underground Research Institute. Pagkaalis namin sa Research Institute, hindi kami nagmadaling umalis. Sa halip, naghanap kami ng isang lugar at ibinaon ang lahat ng nakuha namin. Delikado kasi ang maglakbay sa gabi. Mas mabuting humanap muna tayo ng lugar para magpahinga. Kinabukasan, umalis na kami ng Shenbei City. Ang susunod na hinto ay ang Handong Province, isa sa mga pangunahing syudad sa bansa. Mayroon itong 60 milyong residente. Habang nasa highway, nagtanong si Wang Quan, "Dati, nagmamadali kang pumunta sa Qingzhou. May mahalaga ka bang gagawin doon?" "Dati, napakahalaga nito, pero ngayon, hindi na." Nang marinig ito, tuwang-tuwang sinabi ni Wang Quan, "Kung hindi na pala iyan mahalaga, bakit hindi muna tayo maghunting dito sa Handong bago tayo umalis? Ang pagpapalakas habang may oras pa ang pinaka-importante ngayon. Dahil kapag nag-evolve na ang mga Steel Beast, napakahirap na nilang patayin. Kaya ngayon, magpo-focus kami sa pagpapalakas." Isang araw ang lumipas, nakapasok na kami sa Handong. Hindi kami dumiretso sa kabisera. Pero pagtapak pa lang namin sa lugar na ito, agad kaming napasabak sa gulo. May mga harang na nakalagay sa daan. 12 ng mga taong sasakyan ang masamang nakatingin sa amin. Hawak-hawak nila ay mga bagong-bagong automatic rifle. Pinalibutan nila kami sa gilid ng kalsada. Iba-iba ang laki ng mga taong sasakyan na ito. May mga van, may mga kotse. Mayroon pang ang mga motorsiklo at scooter. Ang mga taong motorsiklo ay halos kasing laki lang ng ordinaryong tao. Maliit ang kanilang pangangatawan, at hindi gaanong kalakasan. Isang asul at lumang alto ang sumigaw sa akin. "Anong pangalan ninyo? Anong ginagawa ninyo dito?" Maingat na sinulyapan ni Wang Quan ang mga nakatutok na baril. At umatras ng bahagya, "Boss, huwag kang padalos-dalos. Ako si Wang Quan. Kaming magkapatid ay lumilikas mula sa Shenbei." Nang marinig ito, kinuha ng maliit na puting bisikleta ang isang panulat. At isinulat sa isang pirasong papel ang aming pagkakakilanlan. Pagkatapos, buong yabang na sinabi ni Alto, "Ang protektahan ng sangkatauhan ay responsibilidad ng lahat. Simula ngayon, kinuha na namin kayo. Titiyakin namin ang inyong pagkain at inumin araw-araw, ayos ba? Dapat ninyong malaman na ang gasolinahan dito ay sakop na namin. Hindi makakainom ng gasolina ang mga tagalabas." Nang marinig ito, hindi may pinta ang mukha ni Wang Quan. "Kuya, hindi ba ninyo nararamdaman na kamakalag ang loob ng tiyan ninyo? Alangan naman, sinong may tangke ng gas na hindi umaalog? Isa pa, nagbibigay kami rito ng buong katawan ng Steel Beast. Kapag kakainin nyo na, tandaan na ubusin ang isang buo. Kung hindi, walang epekto." Tumingin sa akin si Wang Quan na tila nagtatanong. Pero sa sumunod na segundo, tumango ako at pumayag sa kanya. Malamig na suminghal ang asul na Alto. "Mabutit marunong kayong makisama." Binaba ng ilan sa kanila ang kanilang baril at naunang maglakad para manguna. Sumunod ako sa likuran. Tutal, kailangan din namang manghuli ng mga Steel Beast. Ituring na lang natin itong pagtulong sa kanila. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, dumating ang lahat sa labas ng kalye. Sa malayo pa lang ay tanaw na ang iba't ibang uri ng Steel Beast na pumupuno sa buong kalye. Hindi kami basta-basta sumugod. Sa halip, nagtago kami sa likod ng isang gusali. Sinabi ng asul na Alto ang plano sa pakikipaglaban. Ang mga machine gunner ay magpapalit-palit ng putok sa kaliwat kanan. Susugod tayo ng paunti-unti, pagkatapos masakop ang kanto ng kalye. Ang unang team ay aakyat sa mataas na gusali sa kaliwa. Ang ikalawang team ay sa mataas na gusali sa kanan. Malaki ang katawan ng mga bagong dating. Kayo ang mauuna mamaya. Kapag nagtangka kayong tumakas, gagawin kayong parang salaan ng mga tao sa likod. Grabe, bago pa man kumilos, hindi pa rin nakalimutang pagbantaan kaming dalawa. Sa bibig, sinasabi niyang walang problema. Sa sumunod na sandali, naging mek na ako. Ganoon din si Tang Wang Quan. 2 dambuhala ang nakatayo sa likuran nila. At bigla na lang dumilim ng kaunti ang kalangitan. Nanginginig ang mga daliri ng rider na may hawak na baril. Ang iba naman ay lalong natulala. Tanging si Blue Otto lang ang nakatingin sa unahan. Nakatitig sa isang 4 metrong taas na asong bakal sa kalye. Buong siglang sinabi ni Otto, "Ito ay isang mahirap na laban. Lahat kayo, maging alerto." Nahanap niyo na ba silang dalawa? Yung tao sa likod niya, halos maiyak na. Tinapak ang balikat ni Otto. "Boss, lumingon ka sa likod mo." Lumingon si Otto. Nakita niya ang isang dambuhalang anino. Hindi niya maiwasang magtaka. Kailan pa nagkaroon ng pader dito? Tumingala siya at sinundan ng tingin ng pader pataas. Nakita niya ang 2 malaking mukha na nakatingin sa kanya. Isang pula at isang dilaw. Ang disenyo ng 2 mech ay maituturing na obra maestra. Sa dibdib nila ay may nakatatak na simbolo ng kotse at ng Osaka. Humalakhak si Wang Quan. "Ikaw si Kapitan Jiang, di ba? Kailan tayo aalis?" Napalunok ng laway si Otto. "Boss, Jiang na lang itawag mo sa akin. Kung ano man yan, pag-usapan natin pagkatapos ng laban na to." Nayanig ang kanyang kalooban. Ang 2 mech na ito ay umaabot sa 18 metro ang taas. 20 metro, higit na mas matangkad kaysa sa mga karaniwang heavy truck mechs. Ang motorcycle at scooter squad ang unang sumugod. Sa gitna ng tuloy-tuloy na putok ng rifle, nabutas ang katawan ng bakal na halimaw. Ngunit kailangan ng 10 bala para mapatay ito. Kalmadong sinabi ni Wang Quan, "Magaling ang training nila, medyo interesante. Pinanood ko lang sila ng walang emosyon.
Ang mga baril ay sadyang para lang sa maliliit na motorcycle people. Para sa mga car people, parang palito lang ang hawak nila kapag gumamit sila ng baril. Ang grupong ito ay nagpapakita ng malasundalong katapangan at disiplina. Pinangunahan ni Jiang Cheng ang mga car people at mahigpit silang sumunod sa likuran. Walang takot sa kamatayan silang sumugod. Matapos ang ilang sandaling panunood sa laban, lumusong kami ni Huang Quan sa gitna ng kalsada. Sinuntok ni Huang Quan ng buong lakas ang isang steel dog. Nawasak ang baywang at gulugad nito. Nagkalasog-lasog ang mga tadyang. Nagkapira-piraso ang mga braso at binti nito. Ang dambuhalang katawan nito ay biglang lumuhad sa lupa. Tumagos ang suntok sa ibabang bahagi ng katawan nito. Sumirit palabas ang mga dumi nito. Nagpapalahaw ako ng mura habang tumatalon sa isang tatlong palapag na gusali. Hoy, Wang, pasanggala, bakit mo naman ginamitan ng ganong kalakas? Biglang nagbago ang takbo ng labanan. Unti-unting dumarami ang mga namamatay at nasusugatan sa mga motorcycle people. Ang kanilang depensa ay malapit ng gumuho. Sa mga sandaling iyon, isang putok ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Sumabog ang ulo ng isang steel beast, isang custom-built na Kawasaki HR na motorsiklo. At ang walang driver na motorsiklo ay lumipad sa ere at nagbago ng direksyon. Nag-anyong isang 1.8 metrong berdeng mecha. May hawak na malaking sniper rifle at prenteng lumapag sa lupa. Ang dumating ay walang iba kundi si Ye Deing. Ngunit sa isang iglap lang ay napalibutan na siya ng daan-daang steel beast. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang braso niya ay naging isang bunganga ng baril. Bumuhos na parang ulan ang mga laser bullet. Wala pang 10 segundo, ang daan-daang steel beast ay naging abot pira-piraso. Isang nakabibinging katahimikan ang bomb alert sa buong lugar. Ayon sa kwento ni Huang Quan, nalaman ng lahat na si Ye Deing ay isang rebeldeng naulila sa parehong magulang. Si Jiang Cheng ay isang police captain, na namuno sa kanyang mga kasamahan para magtayo ng base at protektahan ang mga sibilyan. Matapos lamunin ni Ye Deing ang kristal ng steel beast, nag-level up siya. Agad siyang kumapit sa kanila. Boss, sayo na ako sasama. Mag-e-espiya, maghahanap ng impormasyon, at mangungulekta ng mga kristal. Gagawin ko ang kahit ano. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Huang Quan. Hoy, bata, inaagawan mo ako ng trabaho. Napairap na lang ako, tinanggap ko na lang. Mas maraming tao, mas malakas. Sa paggabay ni Ye Deing, nakarating kami sa isang wildlife market. Dito, ang mga bakal na halimaw ay hindi naglalabanan. Maayos at payapa ang lahat. Siguradong may isang malakas na nilalang na pumipigil sa kanila. At gaya ng inaasahan, isang 40 metrong haba na bakal na sawa ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang mga kaliskis nitong sinlaki ng palad ay may malamig na kislap. Ang markang hari sa ulo nito ay simbolo ng pagiging dominante nito. Agad ko itong pinaputukan ng sunod-sunod na laser. Nagtalsikan ang mga kislap, ngunit hindi ito tumalab. Napasinghap si Huang Quan. Hindi rin pala walang talo ang laser gun na ito. Sa isang mataas na gusali sa di kalayuan, nawalan ng pag-asa at sumigaw si Ye Deing. Takbo na kayo, nang makita niyang hindi kami umaatres. Bagkos ay sabay pa kaming sumugod. Hinugot ko ang espada ng demonyong apoy. Nauna nang sinugod ni Huang Quan ang higanti. Ako na ang bahala sa mga mas maliliit. Sumugod ako sa grupo ng mga mecha beast. Nagliliyab sa matinding apoy ang talam ng espada ng demonyong apoy. Nang ihiwa sa mga bakal na halimaw. Para lang itong humihiwa ng tokwa sa sobrang dali. Sumugod si Huang Quan papunta sa higanteng sawa. Sa isang suntok lang, ang mahigit 40 metrong bakal na higanti ay pinabagsak ng suntok na iyon. Matapos nitong ibagsak ang isang gusali, kumalat ang makapal na alikabok at usok. Ngunit, nanatiling nakatayo si Huang Quan sa kanyang pwesto, na may mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa mga guho, itinaas ng higanteng sawa ang ulo nito at sumugod kay Huang Quan. Mahigpit siyang pinulupot ng katawan nito, na parang lalamunin siya na parang isang daga, kaya ginamit ni Huang Quan ang buong lakas ng kanyang mga kamay para pigilan ang panga ng higanti. Ang pinakamahusay nitong katangian ay ang lakas. Sinusuwong nito ang dambuhalang bibig. Ang higanteng sawa ay hindi makakagat, nanatiling magkalaban ang tao at ang halimaw. Hinugot ko ang aking flame demon blade at sumigaw. Huang Quan, yuko, at tinaga ko ang dambuhala. Ang matitigas na kaliskis ay agad na natunaw sa sobrang init ng flame demon. Sa sumunod na segundo, umalingaw-ngaw ang isang sigaw mula sa bibig ng sawa. Tumilapon ang itaas na bahagi ng katawan nito, habang tinitingnan ng kalahating katawan na nagpupumiglas pa rin. Napakan ko ang ulo ng sawa, at buong lakas kong ibinaon ang flame demon blade. Agad na natuhag ang bungo ng higanteng sawa, at napako ito ng husto sa lupa. Sa sumunod na segundo, mabilis na tumakbo si Ye Deing patungo sa sawa. Kinolekta niya ang mga energy crystal at nilinis ang pinaglabanan. Ibinigay sa akin ni Ye Deing ang mga nakolektang crystal. Agad akong dumakat ng 2 beses ng mga crystal. Nilunok ko ang mga ito para mapunan ng enerhiyang nawala sa akin ngayong araw. Pagkatapos ay pinili ko ang crystal ng dambuhala at inihagis kay Huang Quan. Nakangising tinanggap ni Huang Quan ang crystal at nilunok ito. Sa sumunod na segundo, nagliwanag ang katawan nito. Bigla itong tumangkad ng 1 metro. At lalo pang lumakas. Kumpleto na ang ika-4 na ebolusyon. Sinabi kong bukas na kami magpapatuloy at bumalik na sa base. Ang buong universidad ay ginawang isang kuta. Pagpasok pa lang sa campus, may mga magkasintahang magkahawak kamay na namamasyal. Mga matatanda at bata na masayang nagtatawanan. Walang bahid ng pagkawasak na dulot ng sakuna.
Pumunta kami ni Huang Quan sa tabi ng ilog sa labas ng lungsod. Ang isang ito ay makulit na sumusunod sa aming dalawa. Sa halip ay nanatili lang siya sa aming tabi, hindi lumalayo. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. May bahagyang pagyanig mula sa lupa, at ang ibabaw ng ilog sa unahan ay puno ng maliliit na alon. Sa dulo ng aking paningin, tanaw ang libu-libong halimaw na tumatakbo. Tinataboy ng mga steel beast ang 10,000 sibilyan at mga taong makina. Ang sino mang maabyutan ay agad na pinagpipira-piraso. Mga tao ito mula sa ibang base, habang tinitingnan ng mga steel beast na ito. Samantalang ako na may sabik ng sumubok. Pagkasundo muna tayo. Ang kristal mula sa mapapatay mo sa pagkakataong ito ay sayo. Pagkasabi nyon, tumalikod ako at isinama si Huang Quan patakbo sa syudad. Sa loob ng campus ng universidad, alam nilang may paparating na napakaraming halimaw na bakal. Nataranta ang lahat, sumalakay ang kawan ng mga halimaw na bakal. Ang mga taong hindi nakatakas sa oras ay agad na nilamon ng rumaragas ang bakal. Maging ang mga mababagal na sasakyan ay pinagpira-piraso. Kasabay nito, nagtago ako sa tabi ng isang sira-sirang office building. Nang marinig ko ang sunod-sunod na yabag ng mga paa, isang suntok, ang pinakawalan ko sa gusali sa tabi ko. Ang gusaling dati ng wasak ay tuluyan kong nagiba sa isang suntok. Habang dinadaganan ng gumuhong gusali ang isang grupo ng mga halimaw na bakal. Isinara rin nito ang daanan. Maraming halimaw na bakal ang natrap sa labas. Pagkatapos, naging isang gatlang gun ang braso ko. Itinaas ko ang aking kamay at nagpakawala ng sunod-sunod na dilaw na laser. Ang mga bala ay bumuhos na parang ulan. Naiipit ang mga halimaw na bakal sa makitid na kalye. Hindi man lang sila makailag. Hilera-hayrang bumagsak ang mga halimaw na bakal. Ang mga naambush ko sa pagkakataong ito ay humigit kumulang 2 hanggang 300 ordinaryong halimaw na bakal. Sa sandaling iyon, mula sa isang sulok ay biglang sumugod ang isang halimaw na bakal na baboy ramo. Sinuntok ko ang 12 metrong taas na halimaw na bakal na baboy ramo sa harapan ko. Sa sumunod na segundo, nabali ang pangil nito. Sumabog ang buong ulo nito. Matapos kong talunin ang halimaw na bakal na baboy ramo, sumigaw ako kay Ye Deing na nagtatago sa isang sulok. Pahabulin ko na ang ibang mga halimaw na bakal. Sumunod ka sa likod at kunin mo lahat ng kristal. Nang marinig ito, tumalon si Ye Deing mula sa pader. Nagsimula siyang kunin ang mga kristal, habang tinitingnan ng mga nagkalat na bangkay ng mga halimaw na bakal. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto, sinundan niya ang direksyon ng mga putok ng baril. Dumating si Ye Deing sa ikalawang battlefield habang may dalang sako. Isang wasak na subdivision. Puno ng mga nagiba at gumuho ng mga gusali. At nagkalat ang mga bangkay ng steel beast sa paligid. Maraming steel beast sa lugar na ito. Kasama na rito ang malalaking hayop na 4 na beses nang nag-evolve. Nang dumating si Ye Deing, nakita niya akong mag-isang nakaupo sa mga guho. Mabilis na iniabot ni Ye Deing ang sako. At tumalikod para ipagpatuloy ang pagkuha ng mga kristal mula sa mga steel beast sa lupa. Binuksan ko ang sako, inilabas ang mga kristal, at sa harap mismo ni Ye Deing, sinimulan ko itong kainin ng dakot-dakot. Mabilis na nauubos ang lakas ko. Kailangan kong mabilis na magpalakas muli. Sa isang iglap, ang mga kristal sa sako, sa harap ni na Huang Quan at Ye Deing, ay naubos kong lahat habang sila'y nakatingin. Hoy, Huang, gusto mo bang mag-ensayo tayo? Nang marinig ito, lihim na natuwa si Huang Quan. Sige, pero linawin muna natin. Hindi mo pwedeng gamitin ang yan mo. Humalakhak ako ng malakas. Hindi ko lang iyon gagamitin. Lalabanan pa kita gamit lang ang isang kamay. Ang isang to, cow-upgrade lang sa adult stage. Nakita kong bahagya siyang yumuko. At bumuelo gamit ang kanyang mga paa. Ang buo niyang katawan ay tumalsik na parang spring. Isang uppercut ang dumiretso sa aking mukha. Umatras ako ng kalahating hakbang. At madaling naiwasan ang suntok na iyon. Agad kong ikinuyom ang aking kaliwang kamay. Mula sa kamao hanggang sa braso, nabalot ito ng kulay na sobrang itim. Sa isang iglap, bumagsak ang suntok ko sa tiyan ni Huang Quan. Sa sandaling iyon, nagbago ang itsura ni Huang Quan. Ang buo niyang katawan ay tumilapon pa atras. Bumagsak ng malakas mahigit 10 metro ang layo. Nagangat ito ng alikabok, ang kristal na hawak ni Ye Deing. Hindi niya namalayang nahulog na pala sa lupa. Tulala ang kanyang mga mata. Sa loob ng 3 buong minuto, saka lang nakabangon si Huang Quan mula sa lupa. Nakatitig ang kanyang mga mata sa napakaitim kong braso. Biglang lumiit ang kanyang mga balintataw. Anong klaseng suntok yan? Sa sandaling iyon, naramdaman kong halos matatag-usan mo na ako. Unti-unting nawala ang kulay itim. Normal lang yan, dahil ito ang aking ika-6 na ebolusyon. Simula sa ika-6 na ebolusyon, magkakaroon ng dagdag na patong ng lakas ang katawan. Tinatawag ko itong armamento, parehong lakas at tibay ang sobrang tataas. Kahit rocket launcher ay hindi ito kayang tagusan. Kapag ang buong katawan ko ay tuluyan ng nabalot nito, isa na itong Lord level. Sa katunayan, pagkatapos kong lumunok ng ilang libong kristal, kalalampas ko lang sa ika-6 na ebolusyon. Sinabihan ko ang mga kasama ko na magpahinga muna. At ako naman ay humanap ng ilang bakal na halimaw para magprakti. Sa dati kong buhay, hanggang adult stage lang ang inabot ko. Ang kapangyarihan ng ika-6 na ebolusyong ito ay kailangan kong maunawaan kaagad. Ginamit ko ang baluti para protektahan ang aking braso. Sinadya kong magpahina para hayaan ang halimaw na makalapit at kagatin ako. Sinubukan ko ang pagdepensa at pagharang ng mahigit kalahating oras. Mabilis kong hinugot ang aking espadang Enma. Oras na para ipadala sa kabilang buhay ang mga talunang ito.
Sobrang interesado ako sa lakas ng second gear. Itinulak ko agad ang espada sa sukdulan nitong lakas. Ang bagay na to ay parang isang high power na water pump. Walang tigil nitong sinisipsip ang mga energy crystal sa loob ng katawan ko. Ang liwanag ng talam ay pabago-bago sa pagitan ng 8 metro at 10 metro. Biglang tumaas ng husto ang temperatura sa paligid. Noong akala ko ay tuluyan na akong mauubusan. Naging stable na rin sa wakas ang energy output. Ang haba ng espada ay 8 metro pa rin. Pero ang kulay nito ay sobrang pula na para bang tutulo na ang dugo. Ang hangin sa loob ng 2 metro sa paligid ng espada ay lubhang nabaluktot dahil sa nakakatakot na init. Pinuntirya ko ang isang 20 metrong taas na gusali sa aking harapan. Gamit ang 2 kamay, itinaas ko ang enma at buong lakas na inihampas pababa. Pagkatapos ng hiwang iyon, mabilis kong ibinalik sa first gear para itigil ang output. Ang enerhiya sa katawan ko ay hindi kakayanin. Ang pangalawang pagsipsip mula sa vampirang ito. Makalipas lang ang 2 segundo. Isang tuwid na itim na linya ang biglang lumitaw sa gitna ng gusali. Iniunat ko ang aking kamay at marahang itinulak ito. Gumuho ang kalahati ng gusali. Lumitaw ang isang hiwa na kasingkinis ng salamin. Kahit ako ay hindi mapigil ang mapasinghap sa gulat. Ang temperatura ng talam sa unang level ay 1,500 degrees. Sa pangalawang level, bigla itong umabot sa 5,000 degrees. Ang nakakabaliw na talas nito ay tiyak na kayang humiwa ng kahit anong top tier na armor. Ngayong hawak ko ang espadang ito. Kahit ang mga lord level na halimaw ay kaya kong hamanin ng harapan. Kayang-kaya kong pumatay ng kalaban na mas mataas ang level sa akin. Bagamat ang enerhiya mula sa ika-6 kong ebolusyon ay sapat lang para sa isang pinakamalakas na hiwa, pero pwede ko tong gamitin para magpanggap na mahina para talunin ng malakas. Kapag may nakaharap na malakas na kalaban, siguradong matatapos ko sila sa isang sorpresang atake. Sa sandaling iyon, lumingon ako sa kalsada na ilang daang metro ang layo. Ang kakilala kong si Jiang Cheng ay pinoprotektahan ng isang grupo ng mga survivor habang desperadong tumatakas. Sa likuran nila ay mayroong 12-dosenang humahabol sa kanila, mga mababangis na steel beast. Pagliko pa lang ng grupo sa kanto, para silang na-freeze at natulala lahat sa kinatatayuan nila. Lahat sila ay nakanganga habang nakatitig sa akin. Ang 18 metrong taas na pulang mech na ito, malinaw na nakatatak sa kanilang mga isipan. Ang nakakamanghang eksena kung saan hinati ko ang isang buong gusali sa isang hiwa. Biglang natauhan si Jiang Cheng. Tumigaw siya at sinabihan ng lahat na huwag matulala at tumakas na para sa kanilang buhay. Pero paglingon niya, natuklasan niyang ang mga halimaw na kanina lang ay mababangis, ay biglang naduwag lahat. Siguradong nakilala ako ng mga steel beast na iyon. Ang Diyos ng kamatayan na humabol at pumatay sa libo-libo nilang kasamahan. Sa sobrang takot, tumalikod sila at tumakbo. May ilan pang ang nadapa at gumapang para lang makatakas. Ang likas na ugali ng mga hayop na umiwas sa panganib. Ang nagpabatid sa kanila na kamatayan lang ang haharapin nila kung lalabanan ako. Isang sulyap ko lang sa direksyon nila. Pero halos mamatay na sa takot ang mga pesteng yun. Mula sa grupo ng mga survivor, sunod-sunod ang maririnig na paglunok. May isang nagtanong sa sobrang pagkabigla. Anong klaseng nilalang ang kayang takutin ng isang kawan ng halimaw sa isang tingin lang? Tumingin sa akin si Jiang Cheng na may komplikadong ekspresyon. Sinabi niya ang pangalan ko sa lahat na may halong pagkamangha. Sa kanyang mga mata, tiyak na isa akong isang player na gumagamit ng cheat, hindi tulad ng mga normal na tao. Tutal, sabay-sabay lang naman tayong lahat nagising bilang mga mecha-human. Bakit ako lang ang nag-iisang naging ganito kalakas? Sobrang lakas na hindi na makatarungan. Nagkita kami ni Jiang Cheng. Tiningnan ni Ye Deing ang libo-libong taong nakasunod sa likod ni Jiang Cheng. Halos lumuwa na ang mga mata niya. Matagal na niyang alam ang pagiging walang utang na loob ng mga survivor na to. Hindi niya talaga inasahan na ganoon pa rin kabait si Jiang Cheng. Para dalhin pa ang mga pabigat na ito sa tabi niya. Bumantong hininga si Jiang Cheng at sinabing nagkahiwa-hiwalay ang lahat dahil sa pag-atake ng mga halimaw. Kahit isa lang ang mailigtas ay sapat na. May mga buntis at bata pa sa grupong ito. Hindi niya talaga kayang iwanan sila. Nakasandal si Huang Quan sa mga guho, ni hindi man lang nagmulat ng mata. Walang ganang pinaalalahanan niya ang mga refugee. Napatay na ang lahat ng mga steel beast sa paligid. Kung gusto niyong mabuhay, maghanap na kayo ng pagkain. Pagkatapos magpasalamat ni Jiang Cheng, agad siyang lumingon at sinigawan ang mga sibilyan na maghanap na ng supply. Habang tinitingnan ang pagiging desidido ni Jiang Cheng ngayon, lihim akong tumango sa aking isipan, malaki na nga ang ipinagbago niya. Tinawag ko sina Huang Quan at Ye Deing para maghanda ng umalis. Pupunta na kami sa susunod na spawn point ng mga halimaw. Agad na pinigilan ni Jiang Cheng si Ye Deing. Galante siyang naghagis ng ilang kahon ng espesyal na sniper bullets. Hindi rin nagpatumpik-tumpik si Ye Deing. Pilit niyang isiniksik ang ilang evolution crystal sa kamay ni Jiang Cheng at tumakbo. Nasiyahan si Huang Quan sa nakita. Naghagis din siya ng 2 third evolution crystal kay Jiang Cheng. Umatawa niyang sinabi na ginawa ni Jiang Cheng ang isang bagay na gusto niyang gawin pero hindi niya magawa. Sa susunod na magkaroon ng pagkakataon, tiyak na iinom sila ng ilang bar aisles ng gasolina. Ang malakas na hangin ay tinatangay ang usok ng pulbura sa syudad. Ang aming mga anino ay unti-unting lumalayo sa ilalim ng madilim na kalangitan. Naiwan lamang si Jiang Cheng na hawak ang mga kristal, habang nakatingin sa amin na may komplikadong ekspresyon. Habang papunta kami sa susunod na syudad, nagsimula akong magtakda ng mga patakaran para sa grupo.
Mula ngayon, ang mga kristal na makukuha sa solong misyon ay mapupunta sa sarili. Ang mga gantimpalang makukuha sa mga misyon ng grupo ay hahatiin ng patas batay sa naging kontribusyon ng bawat isa. Sumama si Ye Deing para makakuha rin ng pakinabang. Kaya naman agad siyang pumayag. Tumango rin si Huang Quan, sinasabing wala siyang problema rito. Ipinagpatuloy kong ianunsyo ang itinalagang gawain ni Ye Deing bilang sniper. Mula ngayon, sa mga laban, siya ang responsable sa pag-akit ng putok, pagsisiyasat sa lugar, pag-cover sa pag-atres, at paglilinis ng battlefield. Biglang napapreno si Ye Deing. Nakasimangot siyang nagreklamo na ang pag-cover sa pag-atres ay parang pagpapakamatay. Ang mga steel beast na kayang magpatakbo sa aming dalawa ni Huang Quan. Kapag naiwan siyang magbantay sa likuran, siguradong wala nang matitira sa kanya. Inis kong tanong, kung madali lang yan, ako na mismo ang gagawa. Bakit ko pa siya kakailanganin? Nagtiimbagang si Ye Deing at pinilit na lang ang sarili. Tinanggap niya ang mahirap na misyon na ito. Malinaw sa isip niya, kung gusto niyang manatili sa team, kailangan niyang ipakita ang halaga niyang hindi mapapalitan. Nagsasaya naman si Huang Quan sa gilid sa nangyayari. Agad akong lumingon at inayos ko rin siya ng husto. Mula ngayon, siya na ang magiging main damage dealer ng team. Kapag may nakaharap na malakas na kalaban, siya ang unang susugod. Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Huang Quan. Nagtanong siya kung bakit ako na pinakamalakas ang gagawin niyang tagasalo ng atake. Buong loob ko namang sinabi sa kanya, ang pinakamagaling ay dapat gamitin sa pinakamahalagang gawain. Ang ultimate skill ko, maging ang Flame Demon o ang Armament, ay parehong sobrang lakas kumonsumo ng energy. Purong aksaya lang kung gagamitin para sa mga pipitsuging kalaban. Kailangang itabi para sa mga kritikal na sandali para sa isang nakamamatay na atake. Isa pa, kung lahat ng bagay ay ako pa mismo na isang eksperto ang gagawa. Masyado namang nakakababa ng reputasyon yun. Napairap na lang ng todo si Huang Quan. Nagreklamo siya na gusto ko lang magpanggap na mahina para makalamang. Wala akong ganang pansinin siya kaya binuksan ko na lang ang sound system. At nilakasan ang tugtog ng ngayon ay isang magandang araw. Dahil magkakasama na rin naman tayo. Nagmungkahi akong bigyan ng team ng isang astig at makapangyarihang pangalan. Umingala si Huang Quan sa kalangitang puno ng madidilim na ulap. At walang hiyang sinabi na papatay tayo ng mga Diyos sa hinaharap. Kaya tawagin na lang daw nating tagawasak ng langit. Natameme kami ni Ye Deing noon din. Masyadong mayabang pakinggan ang pangalang yun. Agad ko itong tinanggihan. At pinalitan sa medyo mas normal pero astig pa ring mandirigma ng langit. Agad namang pumalakpak at sumang-ayon si Ye Deing. Sinamantala ko na rin ang pagkakataon para i-anunsyo ang mga posisyon sa team. Siyempre pa, ako ang naging kapitan. Si Huang Quan ang vice-kapitan. At si Ye Deing, kahit labag sa loob, ang ginawang kapitan ng unang squad. Sabi ko, hinding-hindi ako magiging diktador. Malugod kong tatanggapin ang ibang opinyon. Nanlaki ang mga mata ni Huang Quan at minura ko sa isip niya. Dahil ako na ang nagpasya sa pangalan at sa lahat ng posisyon. Pagkatapos, ano pa ang sasabihin nila? Tuwang-tuwa namang pumalakpak si Ye Deing. At sinabing lubos siyang susunod sa aking pamumuno. Inasar siya ni Huang Quan dahil wala man lang siyang kahit isang tauhan. Bakit daw siya sobrang sabik? Natatawa kong tinapak ang balikat ni Ye Deing. At nangakong bibigyan ko siya ng anti-tank na Barrett sa hinaharap. Sa gitna ng lintik na katapusan ng mundong ito, hindi ka talaga magtatagal kung mag-isa ka lang lalaban. Matagal ko nang pinagnanasaan ang kakayahan ni Huang Quan, ang magiging land battle god sa hinaharap. Ang pagsama sa kanya sa team ay siguradong. Ang pinakamalaki kong alas para makatayo sa magulong mundong ito. Ako mismo ang bubuo ng isang team na kahit kakaunti lang, ay isang steel motorcycle battle team na kayang dominahin ang buong mundo. Sa panahong ito na puno ng mecha at pinaghaharian ng mga warlord. Gagawa kami ng sarili naming madugong daan. Nagsimula na ang sugal sa magulong mundong ito kung saan kinakain ng malakas ang mahina. Kung wala kang sapat na matitigas na pusta, tiyak na uubusin ka ng bangka. Papuntang Qingzhou, kailangan nating dumaan sa Yangcheng. Iyon ang ligtas na base ng pangunahing puwersa ng Handong. Pagkalipas ng 2 araw, sa hapon, kaming tatlo ay palihim na nakarating sa Yangcheng, 10 ilang kilometro ang layo, sa Hanjiang Bridge. Ang malamig na hanging sumasalubong sa amin ay nanunuot hanggang buto sa sakit. Nakatayo si Ye Deing sa 100 metrong haba ng tulay. Nakayukong tinitingnan ng kumikinang na ibabaw ng ilog. Ito ang pinakamalapit na daan papuntang Yangcheng. Pero nakapagtataka, walang katao-tao. Sa dulo ng tulay ay may nakatayong warning sign. Nakasulat dito, mag-ingat sa halimaw sa ilog. Sa nakalipas na 2 araw, ang mga nasa ibang lugar ng Handong na adult stage na steel beast ay halos napatay na namin lahat. Nang makita namin ang karatula, imbes na matakot, mas lalo pa kaming ginanahan. Matalas ang mata ni Ye Deing at napansin niya sa tubig ng ilog. Ang pagdaan ng isang dambuhalang itim na anino. Agad akong nagutos na gawin ang dati naming gawi. Tinitigan ni Huang Quan ang tulay, puno ng pag-aalinlangan. Natatakot siyang baka lumubog siya hanggang ilalim kung mahulog. Inis ko siyang sinabihan na kung magpapatumpik-tumpik pa siya, ilulubog ko na siya ngayon din sa ilog para aipakin sa isda. Nauna si Ye Deing at tumapak sa nagyayelong ibabaw ng tulay. Nag-transform kami ni Huang Quan sa aming battle vehicle form at sumunod sa likod. Pagdating namin sa gitna ng tulay, tahimik pa rin ang paligid. Alam na ni Ye Deing ang gagawin, kaya nagkunwari siyang nadulas. Sumubsob siya sa sahig. Nalaglag ang ilang piraso mula sa bag na nasa likod niya. Ang mga energy crystal ay lumagapak sa ilog.
Hindi ko mapigil ang matawa. Ang batang ito, mas gumagaling na sa pagiging pain. Isang nakakatakot na alimpuyo ang mabilis na nabuo sa ibabaw ng ilog at papalaki ito ng papalaki. Pariing nakatitig si Wang Quan sa tubig at pinaalalahanan akong lalabas na ang halimaw. Biglang sumabog ang tahimik na ilog at nagtilamsikan ang tubig. Isang isda na ilang 10 metro ang haba at kayang takpan ng araw. Isang malaking isdang itim ang balat ang sumulpot mula sa tubig. Mayroon itong 4 na kuko. Ang dambuhalang bibig nito ay puno ng siksik at matutulis ng ngiping parang lag-ari. Diretsyong sinugod ng halimaw si Ye Deing para kagatin. Gusto siyang lunukin ng buo bago bumalik sa ilog. Sa sobrang takot, walang tigil sa pagsigaw ng tulong si Ye Deing. Agad na naging isang meke si Wang Quan. Nagpakawala siya ng presensyang parang sa isang Diyos ng digmaan. Ang mabigat niyang suntok ay may dalang aura ng pagkawasak. Bumiyak ito sa hangin at buong lakas na tumama sa gitna ng katawan ng malaking isda. Masyadong madulas ang mga kaliskis ng malaking isda. Dahil dito, nabawasan ng malaki ang puwersa ng suntok na ito. Nagkalat lang ito ng mga kislap at ilang kaliskis. Tumilapon ang malaking isda ng mahigit 10 metro at bumagsak ng malakas sa tulay. Naramdaman nitong hindi basta-basta kalaban si Wang Quan. Kaya bumangon ito at sinubukang tumalon sa ilog para tumakas. Kakalundag pa lang ng hayop na iyon ng 7 hanggang 8 metro. Nasa ere pa ito at hindi pa bumabagsak sa tubig. Ang Flame Demon Battle Blade sa kamay ko ay naging isang pulang kidlat na humiwa papalapit dito. Naramdaman ng malaking isda ang papalapit na kamatayan. Agad nitong pinaikot ang ulo at pinliit ang katawan. Agad na naputol ng matalim na talam ang malaking bahagi ng buntot nito. Ang itim na kaliskis sa sugat ay pinainit ng 5,000 degreeng temperatura hanggang sa magbaga ito sa pula. Umagsak ang malaking isda sa tulay, nagpagulong-gulong sa sakit at umungal ng malakas. Hindi ko ito binigyan ng pagkakataong makahinga man lang. Dala ang nag-aapoy na pulang espada, sinugod ko ito. Alam ng hayop na ito na hindi na ito makakatakas. Kaya ibinuko na lang nito ang bibig na kayang durugin kahit ang reinforced concrete. At sinubukang kagatin ang ulo ko. Siguro inakala nitong kaya nitong pagsabayin ang braso ko at ulo, at nguyain ang mga ito hanggang sa madurage. Hindi man lang ako umilag o umiwas. Itinaas ko na lang ang baluti sa kaliwang braso ko para salagin ito. Buong lakas na kinagat ng malaking isda ang kaliwang braso ko. Pero hindi man lang nito nagasgasan. Iwinasiwas ko ang saber ng demonyong apoy gamit ang kanang kamay ko. Hindi nabawasan ang lakas nito at lumikha ng nakakasilaw na liwanag ng apoy. Ang dambuhalang ulo ng isda ay agad na tumilapon sa ere bago gamulong sa gilid. Ang buong laban ay naging malinis at mabilis. Hindi man lang umabot ng 3 segundo. Mabilis na tumakbo palapit si Ye Deing, sanay na sanay. Tuwang-tuwa niyang kinuha ang kristal na sinlaki ng bola ng basketball. Noong isisilid na sana niya ang tropeyo sa sako. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kabilang dulo ng tulay. 5 heavy tank ang nagpoprotekta sa 15 pulang heavy truck. Puno ng pananaboy silang umakyat sa tulay. Ang mga heavy truck na ito ay halos kamukha ko. Mas mababa lang sila ng kaunti, base sa simbolo sa kanilang mga dibdib. Ang pinakamababa sa kanila ay nasa 2nd evolution na. At ang nangunguna ay nasa 4th evolution pa nga. Mayabang na sinabi ng kapitan na nasa 4th evolution. Na ang nilalang na iyon ay ang target na ilang araw na nilang binabantayan. Nanliit ang mga mata ni Wang Quan at malamig siyang tinanong kung ano ang gusto nito. Arogante kaming inutusan ng kabilang panig na ibaba ang kristal. At idineklara na sa pilitan na kaming kinuha ng Yangcheng forces. Sa wakas ay nasaksihan na ni Wang Quan. Ang ugaling bandido ng mga regular na sundalong ito na ginagamit ang posisyon para mangapi. Isang senadoryas lang ng kapitan. Ang madidilim na bunganga ng kanya ng 5 tangke ay direktang nakatutok sa aming 3. Binalaan niya kami habang may mapang asar ng ngiti. Nakamatayan ang sasapitin namin kapag hindi kami sumunod. Nagpanggap akong takot at humakbang papalapit. Kasabay nito, sinipsipan ko ang gobernador ng Yangcheng. Bumwelo ako ng pambabola at sinabing, matagal ko nang hinahangaan ang gobernador at balak ko na talagang sumali sa kanila. Lumingon ako at sinenyasan si Wang Quan sa likod ko. Pinapasa ko kay Ye Deing ang kristal na hindi pa man lang nagiinit sa kamay niya. Halata ang sama ng loob sa mukha ni Ye Deing habang inaabot niya. Ang napakahalagang kristal sa kanila. Ang mga miyembro ng Heavy Truck Squad, nang makita ang ganoon. Malaking kristal, ay nanlaki ang mga mata. Tinanggap ng kapitan ang kristal. At mukhang nasiyahan siya sa pagiging masunurin at tila asong nagmamakaawa kung asta. Sa sandaling iyon, napansin ng isa niyang tauhan ng sako ni Ye Deing na mukhang punong-puno. Kaya lumapit ito sa kanya at may ibinulong. Pumislap ang mga mata ng kapitan. Tinitigan niya ng may kasakiman ang sako at sinabing, ipakikilala niya kami sa pinakamagaling na unit sa Yangcheng, ang 9 Nether Squad. Ang kondisyon ay kailangan nating ibigay ang lahat ng kristal natin bilang alay ng katapatan. Nagkunwari akong sobrang interesado. Lumapit pa ako ng ilang hakbang at dumiretso sa mismong harap niya. Patuloy pa rin siya sa mayabang na pagyayabang. Kung gaano kaganda ang mga benepisyo sa hukbong Juyo. Dahan-dahan kong hinugot ang espadang demonyong apoy. Hawak ang puluhan nito, ninisyan ko siya. Kahit ano tatanggapin ko, pero hindi ako magpapalamang. Kaya, hindi na lang ako sasali. Agad kong inilagay ang espadang demonyong apoy sa unang antas. Nagbuga ito ng nag-aalab na pulang liwanag mula sa talem. Mula sa itaas, sinugod ko ang trap na 4 na beses. Nang nag-evolve at malakas itong tinaga, ang init na 1,500 degree. Kasama pa ang nakakakilabot na lakas na pinakawalan ko.
ay agad na pumugot sa ulo ng lalaki at nagpaluhod sa kanya. Sa tabi ko, mas lalo pang nag-amok si Wang Quan. Sa isang malakas na suntok, direkta niyang pinatamaan ang matigas, na parang bakal na tangke at ginawa itong yuping bakal. Pati na rin ang mecha tao na nagtatago sa loob, ay naduraj din hanggang sa maging parang giniling. Doon lang natauhan ang mga natitirang heavy truck team. 4 na tangke ang nagmamadaling itinoon ang madidilim na bunganga ng kanilang kanyan. At itinutok ito ng husto sa aming tatlo. Kung nasa tulay kami, baka nag-alangan pa ako ng kaunti. Dahil baka masira ang tulay at mahulog kami sa ilog para maging pagkain ng isda. Pero ngayon, sa ganito kalapit na distansya, ang paglaban sa mga dilatang ito ay parang laro-laro lang. Ang mecha tao sa loob ng tangke ay nagngangalit ang mukha, habang umuungol na mamatay na raw ako. Ngumisi ako ng malamig at itinaas ang aking kaliwang kamay na may baluti. Direkta kong tinakpan ng mahigpit ang bunganga ng kanyan, kasabay ng isang malakas at maugong na tunog. Hindi nakalabas ang bala at sumabog ito sa loob mismo ng barrel. Sa isang kumpas ng aking espadang demonyong apoy, agad kong hinati sa dalawa ang nasirang tangke. Sa kabilang banda, winasak ni Wang Quan ang mga natitirang tangke sa ilang suntok lang. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang laser gun. Walang awang pinagbabaril ang lahat ng nakatayong mecha tao. Si Ye Ding naman, nakayuko sa gilid ng tulay at itinaas ang kanyang espesyal na sniper rifle. Isang putok ang pinakawalan niya paitaas. Saktong-sakto niyang tinamaan ang drone na pang-espiya sa himpapawid, na naging dahilan para umusok ito at bumagsak. Sumigaw siya, "Umalis na tayo, bilis." Siguradong naipadala na ng drone pabalik ang video. Darating na agad ang maraming reinforcements. Bilang pagsunod sa magandang tradisyon na hindi umuuwing luhaan ang magnanakaw. Kasing bilis ng kidlat kong kinuha ang mga kristal mula sa grupo ng mga heavy truck bago tumakas. Naiwan sa likuran si Ye Ding para magbantay at mag-scout. Pagkasabayan kami ni Wang Quan na humarurot sa highway. Saka lang nagsimulang matarante si Wang Quan. Nagmumura siya at sinabing napasama pa siya sa kalokohan ko. Pati ba naman daw tangke ng regular na hukbo ng imperyo, sinira pa namin. Samantalang dati, kapag nakakakita siya ng ganyang tangke, halos lumuhad na siya at tawaging tatay. Ayun, baka mapalibutan na kami ng daan-daang libong sundalo. Sinabihan ko siyang huwag mag-alala. Sa ngayon, sobrang gulo ng buong Kanglong Empire. Ang gobernador ng Yangcheng na si Jiang Tianyan. Isa lang siyang warlord na gustong samantalahin ang gulo para maging Hari Herian. Sa magulong panahon lumalabas ang mga matitinding lider. Ang mga makapangyarihang grupo ay nagsisikap maging independent. Wala silang panahon para ipahanap tayo sa buong imperyo. Isa pa, wala namang mawawala sa atin kaya wala tayong dapat ikatakot. Kahit anong oras, pwede tayong tumakas. Huwag mo ng problemayin ang hukbo ni Jiang Tianyan. Kahit pa ang tunay na hukbo ng imperyo ang hamarang sa atin, lalabanan ko pa rin sila. Namutla sa takot si Wang Quan. Sigaw niya, kung daan-daang libong sundalo ang kalaban, sa isang dure lang ng bawat isa. Malulunod na raw kami. Kasasabi lang niyan yun, may narinig kaming tunog ng attack helicopter mula sa langit. Ang nakabibinging ugong ng mga elisi nito, si Ye Ding, na nagbabantay sa likuran, ay bumilis ng todo. Parang hangin siyang humabol sa aming dalawa. Ang kanyang nakakabaliw na bilis na 400 kilometro bawat oras ay nagpamukha sa amin ni Wang Quan na parang dalawang gumagapang na pagong. Nanginginig ang mga labi ni Ye Ding sa takot. Sabi niya, grabe na raw ang gulo na pinasok namin ngayon. Sa likod natin ay may 10 helicopter na puno ng mga portable missile. Tiningnan ko siya ng may paghamak. Para sa akin, mga buhay na target lang ang mga lumilipad na yan. Ang pabagsakin ng isa sa isang rafalan lang ay hindi dapat ikabahala. Halos maiyak na si Ye Ding habang idinadagdag. Sa lupa, may daan-daan ding nag-aabang na mga mecha truck na mahigit 10 metro ang taas. Sa likod nila, mayroon pang isang maliit na unit ng mga motor na may dalang mga rocket launcher. Nang marinig ito ni Wang Quan, dumulas ang paa niya at diretsyong binangga ang guardrail sa gilid ng daan. Nagrereklamo siya sa sobrang taranta at sinabing, kung alam ko lang, sana hindi na tayo lumaban. Tiyak na pasasabugin tayo hanggang maging abo nito. Walang awa ko siyang sinagot. Siya pa nga yung pinakaganadong pumatay kanina. Tapos ngayon, umaarte siyang parang duwag. Kitang-kita na tiyak na kamatayan ang pagdaan sa highway. Mahahabol at mahahabol din kami ng hukbong ito ng mga makina. Kaya agad akong nagdesisyong mag-iba ng ruta. Tatakbo kami patungo sa Dikalewang Dayanjiangtai sa bundok Baisho. Sobrang tarik at mapanganib ng lupain doon. Pagkatapos umakyat sa ilang daang metrong tarik, may malawak na tuktok ng bundok. Sa likod ng tuktok ay mayroon pang ilang kilometrong lawak ng malawak na kagubatan. Iyon ang pinakaangkop na lugar para kami makatakas. At sa sandaling iyon, ang mga armadong helicopter sa itaas ay direktang nagpakawalan ng mga missile sa amin. Sunod-sunod ang mga nakabibinging pagsabog. Gumawa ito ng malalaking butas sa lupa na umuusok. Kaming tatlo ay napilitang takpan na lang ang aming mga ulo. At desperadong tumakbo para umiwas sa gitna ng walang tigil na putukan. Si Ye Ding, gamit ang bilis niya, ay tinodo ang selinyador. Nag-iwan ng linyang, mauuna na akong mag-scout, at bigla na lang naglaho. Nanggigil ako sa galit. Nag-transform ako sa anyong mecha at itinaas ang aking armored na kaliwang kamay. Sinuntok ko ng buong lakas ang paparating na missile. Itinulak ako palayo ng ilang metro ng malakas na shockwave ng pagsabog. Nagtilamsikan ang mga spark habang dumadaan ang di mabilang na pira-pirasong metal sa katawan ng sasakyan. Sinamantala namin ni Wang Quan ang pagkakataon para agad na itutok ang aming mga laser gun.
At walang tigil kaming gumanti ng putok sa mga helicopter sa himpapawid. Hindi talaga inaasahan ng mga pilotong iyon na lalaban kami. Agad naming napatumba ang 4 hanggang 5 sa kanila. Ang mga natirang helicopter ay parang mga ibong nagulantang. Sa takot ay agad silang lumipad ng mas mataas. Hindi na sila nang ahas pang lumapit kahit kaunti. Habang mayroon kaming mahalagang sandali para makahinga. Buwis buhay kaming tumakbo ni Huang Quan patungong Dayanjiangtai. Hindi nagtagal, dumating sa lugar ang isang hukbong bakal na binubuo ng daan-daang malalaking truck. Nangunguna sa kanila ang isang 18 metrong taas na kulay asul na heavy mecha. Tiningnan niya ang mga wasak na helicopter na nakakalat sa lupa, at galit na nagmura, tinawag silang lahat na mga walang silbi. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na gumamit ng mga missile at kanyan. Para durugin ang aming mga katawan anuman ang mangyari. Ang mga regular na sundalo sa mga helicopter sa himpapawid. Namutla sa galit ang mga tao dahil sa mga mura. Mahigpit nilang hinawakan ang mga control stick sa kanilang mga puso para dito sa nagngangalang Jiang Yanjun. Ang kanilang team leader, wala silang kahit kititing na respeto. Ang gagawang ito, bago pa man ang sakuna, ay isa lamang kontratista. Ng mga earthwork projects, isang siga sa construction site. Nakaasa lang siya sa mga heavy-duty dump truck na pag-aari niya. Nakuha niya lang ang mataas na posisyon dahil sa pagsipsip sa gobernador. At ngayon, naglakas loob pa siyang utos-utusan silang mga lehitimong sundalo. Ito ay isang matinding kahihiyan para sa isang sundalo. Sa loob ng gazebo sa tuktok ng bundok Dayanjiangtai, nakita ni Ye Daying na kami ni Huang Quan ay hinahabol at tumatakbo kung saan-saan. Naglakas loob siya, itinaas ang kanyang sniper rifle, at bamanat ng isang perpektong putok. Direktang pinasabog ang isang armed helicopter, habang pinapanood ang helicopter na bumabagsak at umuusok ng itim. Pinagpapawisan ng kanyang mga kamay, bumulong siya na parang may iyak ngunit walang luhang lumalabas. Wala na talagang atrasan ngayon. Bago ang sakuna, isa lang siyang tapat na tao na kahit kailan ay hindi nakapasok sa presinto. Sino bang mag-aakala na ngayon ay maglalakas loob siyang labanan ng regular na hukbo ng imperyo? Pero ang kaba ng pagbuwis ng buhay ay talagang nakakaadik. Kami ni Huang Quan ay nagmadaling tumakbo para sa aming buhay patungo sa Dayanjiangtai. Sa paanan ng bundok, nag-transform kami sa mecha at nagsimulang umakyat ng mabilis. Sa likuran namin, hindi mabilang na mga missile, rocket, at bala ng heavy machine gun. Ang bumuhos na parang ulan. Sa loob lang ng ilang segundo, ang libu-libong taong gulang na makasaysayang lugar na ito ay winasak, puno ng butas, at nagkalat ang mga durog na bato. Nang makita ko ang isang missile na may buntot ng puting usok na papunta diretso sa likod ni Huang Quan. Mabilis kong iniunat ang aking kaliwang kamay, at mahigpit na hinawakan ng armor ang nakamamatay na missile na iyon. Isang malakas na pagsabog ang sumabog mismo sa aming likuran. Ang malakas na shockwave ay nagpatamba kay Huang Quan sa lupa. Sumigaw ako sa malalim na boses, sinasabing mauna na siya at huwag akong alalahanin. Kapag nalagpasan natin ang bundok na ito, makakatakas na tayo ng buhay. Nagngalit ang mga ngipin ni Huang Quan, bumangon, at desperadong tumakbo paakyat sa tuktok. Kasabay nito, ang sniper rifle sa mga kamay ni Ye Daying sa tuktok ng bundok ay parang si kamatayan na tumatawag ng mga pangalan. Isang putok, isang armed helicopter. Sunod-sunod silang bumabagsak, si Jiang Yanjun, na namumuno sa ibaba, habang pinapanood ang mga hindi na mapapalitang strategic resources na ito na isa-isang bumabagsak. Ay napamura sa sobrang galit. Alam na alam niyang sa dami ng armed helicopters na nawala, siguradong malilintikan siya pagbalik niya. Sa sobrang galit at pagkataranta, agad siyang nagutos. Mahigit 10 maliliit na mecha na may dalang mga rocket launcher ang humilira. Lahat ng kanyan ay sabay-sabay na nakatutok sa tuktok ng bundok. Gagamitin nila ang matinding puwersa ng putok para piliting lipulin si Ye Daying. Nanginginig ang talukap ng mga mata ni Ye Daying sa sobrang takot. Sumigaw siya, "Kapitan, mag-ingat ka." Agad siyang tumalikod at tumakbo sa likuran ng pavilion. At tumalon pababa sa matarik na dalesdis na may 100 metrong taas. Lumundag siya patungo sa malawak na kabundukan. Halos sa parehong sandali, mahigit 10 rocket ang sabay-sabay na bumomba sa tuktok ng bundok. Ang dating patag na tuktok ng bundok na sinlaki ng isang basketball court ay agad na napatag sa isang iglap. Si Huang Quan na hirap sa pag-akyat ay pinagpawisan ng malamig sa takot. Nagpapasalamat siya na hindi siya umabot sa taas para masabugan. Sa sandaling iyon, habang nasa gitna ako ng bundok, tuluyan nang nagdilim ang aking paningin sa pagpatay. Ang Yanma Warblade sa aking kamay ay naging carrot ni kamatayan. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na pulang liwanag mula sa talem. Lahat ng sumusugod na heavy truck ay tinataga ko ng isahan. Madali ko lang silang pinagpipira-piraso na parang naghihiwa ng repolyo. Mahigit 10 heavy truck ang agad na nawasak. Sa sobrang takot ng mga nasa likuran, halos malagutan sila ng hininga. Hindi na sila nang ahas na humakbang papasulong. Pare-pareho lang tayong heavy truck, bakit napakahalimaw niya? Si Jiang Yanjun ay nakatitig ng husto sa aking kamay. Puno ng kasakiman ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng Yanmo. Ito ay tiyak na isang banal at makapangyarihang sandata. Agad niyang inutusan ang mga rocket launcher na itigil ang pagpapaputok. Baka raw masira ang napakahalagang espada. At saka inutusan ang mga natitirang tauhan na gamitin ang kanilang dami para ubusin ang lakas ko hanggang mamatay. Nang mawala na ang mga putok ng rocket na pumipigil sa akin, nabawasan ng husto ang pressure sa akin. Sa tulong ng laser gun ni Huang Quan mula sa tuktok ng bundok. Sa wakas, habang hingal na hingal ay nakaakyat ako sa tuktok.
Nang lumingon ako, mula sa paanan hanggang sa gitna ng bundok. Nagkalat ang mga wasak na katawan ng mga machine people. Ito ang resulta sa simula ng sakuna, mga thermal weapon, na sinamahan pa ng nakakatakot na lakas ng mga mecha. Kung hindi lang dahil sa mga nakakainis na helicopter at rocket launcher na iyon. Kaming dalawa lang, matagal na sana naming naubos ang mahigit 100 heavy truck na iyan. Si Jiang Yanjun, nakatayo 100 metro ang layo sa ibaba ng bundok, ay mayabang na sumigaw. Isuko raw namin ang aming sandata at iiwanan niya ng buo ang aming mga bangkay. Tiningnan ko ang makapal na kagubatan sa aking likuran. Umisi ako ng malamig at kinutsa siya, na sa kakarampot niyang tauhan ay hindi niya ako mapipigilan. Sa oras na makapasok ako sa kaloob-looban ng gubat na ito, ang malaking hukbo nilang tulad nito ay hindi na makakakilos ng maayos. Ngunit, may kasamaang bumalatay sa mukha ni Jiang Yanjun nang magtanong siya pabalik. Akala niyo ba nagpapabagal siya ng ganito katagal para lang ubusin ang lakas natin? Bigla akong kinabahan, may naramdaman akong hindi maganda. Nakita ko sa kalsada sa paanan ng bundok. Dagsaan ang pagdating ng halos 1,000 malalaking robot na sasakyan. Mga heavy truck, excavator, dump truck, kumpleto sila. Lahat ng ito ay mula sa daan-daang libong sundalo sa lungsod ng Yang. Ang mga piniling-pili na hukbong Juyo. Habang pinagmamasdan ang siksikang alon ng bakal na ito, kahit si Wang Quan ay napalunok ng laway. Sinubukan niyang magpakumbaba, at nag-alok ng bayad na kristal para ayusin ang hindi pagkakaunawaang ito. Tumingin si Jiang Yanjun sa bundok na puno ng mga bangkay at wasak na gamit. At nanggigigil na umungol, pinatay ang napakarami niyang mga kapatid. Tapos ngayon, aayusin mo lang sa ilang pirasong kristal. Hinding-hindi maaari, ngayong araw, kukunin niya pareho ang tao at ang espada. Alam kong malaki ang nawala sa matandang asong ito. At kailangan niya ang espada ko para makabawi sa kanyang pagkakamali. Kaya naman, tumawa ako ng malakas at diretsyong nag-alok sa kanya ng isang pastahan. Walang sino man ang gagamit ng baril o kanyan. Tatayo lang ako rito at lalabanan silang lahat ng mag-isa. Sa sobrang takot, mahigpit na hinawakan ni Wang Quan ang balikat ko. Inura niya ako at sinabing nababaliw na raw ako na pagpapakamatay ang manatili rito. Pero si Jiang Yanjun, sa takot na bawiin ko ang sinabi ko, ay hindi na makapaghintay at pumayag agad. Alam niyang mayroon kaming mga laser gun. Kung susugod sila ng direkta, siguradong malaki ang mawawala sa kanila. At kung mapilitan ako at sirain ko ang banal na espadang iyon, wala na siyang mapapala sa lahat ng ito. Sa sandaling iyon, ang marumi at puno ng alikabok na si Ye Deing ay biglang lumitaw mula sa likod ng Dalesdis, humihingal habang umaakyat. Malinaw namang nakatakas na ang batang ito. Pero sa hindi malamang dahilan ay bumalik siya para lumaban kasama namin. Tumingin ako sa libu-libong heavy mech sa ibaba, at may nag-aalab na tingin, sinabi ko sa kanila, kahit magtago pa tayo sa mga bundok ngayon, malaki ang posibilidad na mahabol pa rin tayo ng mga lintang ito. Ang tanging paraan para mabuhay ay dito, ang walang awang ubusin ang kanilang puwersa, at piliting patagilan ito hanggang sa paglubog ng araw. Kapag dumilim na, magtatago tayo sa kalaliman ng mga bundok. Hindi sila maglalakas loob na buksan ang kanilang mga ilaw para habulin tayo. Dahil kung hindi, magiging buhay na target sila ng mga steel beast. Sinabihan ko si Ye Deing na ibigay sa akin ang napakagandang kristal na nagmula sa dambuhalang isda. Pagkatapos ay dali-dali kong isinama si Wang Quan para umatras. Walang imik na dumampot si Wang Quan ng isang dakot na kristal. Isinubo niya ito para piliting mapunan ang kanyang enerhiya. Galit siyang sumigaw sa nasa paanan ng bundok na si Jiang Yanjun. Kung patayan din lang ang laban, isali na rin daw siya. Tiningnan ni Jiang Yanjun si Wang Quan na parang siya ang pumatay sa ama nito. Masama ang titig niya kay Wang Quan. Nanggigigil niyang sinabi na walang sino man ang makakaalis ng buhay ngayon. Parehong hindi pumayag sina Wang Quan at Ye Deing na tumakas sa laban. Kung gayon, ayon sa dating usapan, isang matinding labanan na naman ito. Nilunok ko ang kristal na galing sa dambuhalang isda, at naginitinat ako ng kaunti. Sumigaw ako sa mga nasa ibaba. Ako si Lin Qing, ang taong maghahatid sa inyo sa kabilang buhay. Nagpakilala na rin sina Wang Quan at Ye Deing. Nakasimangot naman si Jiang Yanjun sa ibaba. Hindi man lang niya pinagkaabalahang tandaan ang mga pangalan namin. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang pangkat na may 300 katao. Para magsalitan sa pagsugod paakyat sa bundok. Umungol ako para balaan ng aking mga kasama na maghanda sa pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, ang unang grupo ng mga mecha-tao ay sumugod na parang mga asong ulol. Isang excavator na may braso na nilagyan ng mabilis na umiikot na drill. Ang direktang tuma-target sa dibdib ko. Kayang-kayang batasin ng drill na ito ang ilang toneladang bato sa isang iglap. Hindi ako umilag o umiwas man lang. Direkta kong iwinasiwas ang armor sa kaliwang braso ko. At nagpakawala ako ng isang malakas na suntok. Pinagtatawanan pa ako ng excavator na iyon dahil naghahanap daw ako ng kamatayan. Pero nagbago ang itsura ni Jiang Yanjun sa ibaba. Napasabi sa sarili na may masamang mangyayari. Ang mga walang kwentang ito ay walang kaalam-alam sa nakakakilabot na kapangyarihan ng armor sa kaliwa kong braso. Kasabay ng isang malakas na tunog na parang nababaling buto. Ang drill ng excavator, kasama na. Ang buong braso nito, ay dinurog ko sa isang iglap. Agad ko itong sinundan ng isang suntok na tumago sa kanyang dibdib. Kasabay ng pagbawi ko sa aking kamao, agad kong kinuha. Ang kristal mula sa loob ng katawan nito at nilunok.
Ang buong serye ng atake ay napakakinis, hindi man lang umabot ng 2 segundo. Nakita kong papalapit ang ibang mga mecha-tao para palibutan ako. Bigla kong hinugot ang puluhan ng aking taybak ng demonyong apoy. Nakatingin ang mga kalaban habang iwinawas-iwas ko ang isang puluhan na walang talem. Halos humagalpak sila sa tawa, model. Sa sumunod na segundo, biglang bumuga ang mabangis na ulo ng dragon ng Yanmo. Ang isang 8 metrong haba na pulang-pulang sinag ng talem. Agad na nagliyab ang hangin sa paligid dahil sa sobrang init. Ang 4 na heavy truck na nasa pinakaunahan ay agad na nahati sa gitna ng hindi man lang nakapalag. Itong si Ye Daing, sulpat ng sulpat kung saan-saan. Sumulpot siya mula sa gilid at sanay na dinukot ang mga kristal mula sa mga napatay. Sa kabilang banda, si Wang Quan naman ay parang sinapian ng isang Diyos ng digmaan. Walang tigil sa pagpapakawala ng suntok ang mga kamao niyang bakal. Wala pang kalahating minuto, 7 o 8 heavy truck na ang ginawa niyang tumpok ng yuping bakal. Kaming dalawa, ako sa kaliwa at siya sa kanan, ay mahigpit na binantayan ang tuktok ng bundok. Wala kaming hinayaang makaakyat ni isa man. Sa bawat hawi ng aking Yanma Warblade, ilang mecha ang napapatay nito. Kalat sa lupa ang mga pugot na katawan, o mga labi na nahati sa gitna. Sunod-sunod kong pinabagsak ang mahigit 100 taong makina. Sa sobrang pagod, halos hindi ko na maangat ang mga braso ko. Agad namang lumapit si Ye Daing, dala ang mga kristal na kakakolekta lang niya. At isinubo sa amin ni Wang Quan. Nang makita niyang nanginginig sa takot at umaatres na ang kanyang mga tauhan. Halos masukan ng dugo sa galit si Jiang Yanjun. Hinugot niya ang kanyang baril at umigpaw sa galit. Sino mang umatras kahit kalahating hakbang ay babarilin ko agad. Lumunok ako ng ilang kristal at tumingala sa langit. Sinabihan ko si Wang Quan na huwag nang piliting lumaban. Ilang minuto pa, paglubog ng araw, magtatago na tayo sa kabundukan. Para hindi na nila tayo matagpuan. Pero halatang nabasa na rin ni Jiang Yanjun. Ang plano kong magpatagal ng laban hanggang dumilim. Halos mapatalon siya sa sobrang inis. Mismo siyang dumampot ng isang dambuhalang palakol. At pinangunahan ng pagsugod paakyat sa tuktok. Sumigaw ako ng malakas kay Wang Quan. Sabay naming itinutok ang madidilim na bungangan ng aming mga laser gun. Walang pag-aalinlangan naming pinuntirya ang gitnang bahagi ng bundok. At walang habas kaming nagpaulan ng mga laser. Agad na winasak ng sunod-sunod na putok ang maraming heavy truck at taong makina. Sa takot, agad na yumuko si Jiang Yanjun. At nagpagulong-gulong pa atras para makaiwas. Minura niya ako sa sobrang inis at sinabing hindi ako marunong lumaban ng patas. Ang usapan, walang gagamit ng baril. Sinagot ko siya ng may mapang asar ng ngiti, sa digmaan, lahat ng panlilinlang ay tanggap. Akala ba talaga nila tanga ako para makipagsaksakan sa kanila? Mas nakakatakot ang pinsala ng laser gun kaysa sa mano-manong labanan. Sa loob lang ng 5 segundo, 12 ng tao na ang natamba. Tuluyan nang nalisik ang mga mata ni Jiang Yanjun sa galit. Sumigaw siya na kahit buhay pa ang kapalit, kailangan nilang maabot ang huling ilang metrong ito. Ang matandang ito ay galing sa underworld noong kabataan niya. Alam niya na sa rambulan, ang pinakaiiwasan ay ang pagiging duwag. Basta't sabay-sabay na sumugod ang kanyang daan-daang tauhan. Kahit pa ako ang hari ng langit, tiyak na mamamatay ako sa bugbog. Ang baril ni Wang Quan ay biglang nayakap ng mahigpit ng isang motorista na hindi takot mamatay. Agad siyang dinambahan ng mahigit 10 tao na parang mga gutom na lobo at idiniin sa lupa. Nakita kong mamamatay na si Wang Quan dito. Mabilis akong sumugod paarap, iwinasiwas ang espada at tinagpa ang ilang mga ulo. Naramdaman kong may masamang hangin sa likuran ko. Hindi man lang ako lumingon, diretsong ginamit ko ang aking kaliwang braso para harangin ito. Isang matinis na tunog ng pagbangga ng metal ang umalingaw-ngaw. Mahigpit na nasangga ng kaliwang braso ko ang battle axe na iwinasiwas ni Jiang Yanjun. Sa loob lang ng ilang segundo, mahigit 100 motorista na ang dumagsa na parang alon sa tuktok ng bundok. Napalibutan kami ng husto na wala kaming matakasin. Palamig kong tinignan ang mga kaaway sa paligid. Sumigaw ako ng malakas, sinasabi kay Wang Quan na maghanda ng umatras. Umungol si Jiang Yanjun na may galit sa mukha. Sinasabing napakarami na sa mga tauhan niya ang napatay ko. Ngayon, kahit pa dumating ang hari ng langit, kailangan kong mamatay. Wala na akong sinabi. Diretso kong inilagay ang Flame Demon Warblade sa ikalawang gear, ang pinakamalakas nito. Dahil sa 5,000 degree ng init, ang talam ng espada ay naging kulay madilim na pula, na parang tumutulong dugo. Ang hangin sa paligid ay nagiba ng anyo dahil sa sobrang init. Lumingon ako at biglang sumugod sa siksik ang hanay ng mga kaaway. Ginamit ko ang buong lakas ko para ay ikot ang aking braso at humiwa ng paalang. Ang talam ng Flame Demon kasama ang abot ng braso ko, ay direktang gumuhit ng isang nakakatakot na arco ng kamatayan na may radius na 17 metro. Lahat ng mga motorista sa loob ng death radius na ito. Hindi man lang sila nakasigaw bago sila agad na nahati sa baywang. Ang mga nakakakilabot na sigaw ng paghihirap ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Agad na nalinis ang isang malawak at nakakatakot na bakanteng lugar sa paligid. Mabilis kong ibinaba ang espada. At walang pag-aalinlangang tumalon pababa sa matarik na dalesdis ng bundok. Si Wang Quan at Ye Daing ay agad na sumunod sa akin. Sabay silang tumalon pababa, ang mga natitirang sundalo ng Juyo na pinalad na makatakas ng buhay. Ay halos malagutan ng hininga sa takot dahil sa hiwang kayang wasakin ang mundo. Wala ni isa ang nangahas na humakbang para habulin kami. Si Jiang Yanjun, hawak ang kanyang palakol, ay natigilan sa gitna ng dalesdis ng bundok.
habang tinitingnan ang nakakakilabot na mga wasak na pader at putol-putol na bahagi ng katawan sa lupa. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Kanina, sa sandaling naging pula ang liwanag ng espada ko. Gamit ang kanyang kutob na hinasa ng maraming taong pakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Buong lakas siyang umiwas pa atras. Kung hindi lang siya mabilis tumakbo, siguradong kasama na siya sa mga pira-pirasong nakakalat sa lupa ngayon. Isang tauhan ang nanginginig na nagtanong sa kanya kung itutuloy pa ba ang paghabol. Tiningnan siya ni Jiang Yanjun ng malamig. Bigla niyang iwinasiwas ang palakol at diretsong tinagpa ang ulo ng kawawang tauhan. Tumigaw siya sa galit sa mga natitirang tauhan. Sinabihan silang linisin agad ang lugar ng labanan at magsilayas. Tuluyan ng dumilim ang gabi. Tuluyan kaming naglaho sa masukal na kagubatan. Si Jiang Yanjun ay matamang nakatitig sa direksyon kung saan kami naglaho. Habang pinapatunog ang kanyang mga kamao sa higpit ng pagkuyom, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya'y nanunumpa. Ang utang na dugo na ito, hinding-hindi niya, ni Jiang Yanjun, malilimutan. Kaming tatlo ay walang tigil na tumakbo sa kagubatan araw at gabi. Nakatakas kami sa isang maliit na lungsod na daan-daang kilometro ang layo. Tumakbo kami buong gabi ng daan-daang kilometro. Pagdating doon, bumagsak kami sa lupa at ayaw na naming gumalaw. Napamura ako sa isip ko. Hindi talaga sulit na halos mamatay para lang sa isang kristal. Kung nalaman ko lang na aakit ito ng higit sa 10 armadong helicopter at libu-libong taong nakamotor para palibutan kami. Hinding-hindi sana ako kumilos. Buti na lang at dahil madilim at sa paghahangad ni Jiang Yanjun sa aking espada ng apoy na demonyo. Kaya kami pinalad na makatakas ng buhay. Si Huang Quan ay puno rin ng reklamo. Mula sa pagiging isang mayamang bata, ngayon ay araw-araw na nasa bingit ng kamatayan. At magiging isang kriminal pa na pinaghahanap. Pero si Ye Deing, para namang may ipinagmamalaking kayamanan. Naglabas siya ng isang plastic bag at tuwang-tuwang sinabi na sulit ang ginawa natin. Ang laman pala ng supot ay 50 hanggang 60 piraso. Nang kumikinang na mga kristal ng ebolusyon. Ang batang to, habang kami ni Huang Quan ay nakikipagpatayan sa harapan, ay palihim na kumulekta ng maraming dekalidad na gamit sa gitna ng labanan. Lahat ay primera klase at mula sa ikalawang antas ng ebolusyon pataas. Mayroon pang ang ilang piraso na 4 na beses nang nag-evolve. Sa maliit na supot na ito lang. Katumbas na nito ang karaniwang gantimpala sa pagpatay ng libu-libong ordinaryong halimaw na bakal, kung isasama pa ang mga nilamon namin ni Huang Quan habang lumalaban. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo walang nalugi, kundi kumita pa tayo ng sobrang laki. Hawak-hawak ni Huang Quan ang kanyang likod na puno ng mga sugat mula sa saksak at bala. Ipinapakitang malubha ang kanyang pinsala at kailangan niya agad ng karagdagang enerhiya. Nang makita ko ang mga butas ng bala at galos sa kanyang katawan, agad ko siyang binigyan ng 20 primera klaseng kristal. Kahit na naiinggit si Ye Deing, alam niyang hindi sapat ang naitulong niya kaya nahihiya siyang humingi ng marami. Binigyan ko rin siya ng 20 piraso ng walang pag-aalinlangan. Ang natirang 10 piraso ay itinabi ko bilang reserba at nilamon ko na agad. Tutal, isinugol ng batang ito ang kanyang buhay sa gitna ng laban para dalhan kami ng supply, kaya hindi maliit ang kanyang naitulong. Ako, kapag gumawa ng isang bagay, palaging patas. Hinding-hindi ko hahayaang malugi ang mga kapatid kong isinugol ang buhay. Pagkatapos hatiin ang mga nakuha, kaming tatlo ay sobrang antok na hindi na may dilat ang aming mga mata. Humanap kami ng isang tagong lugar at doon ay humilata para matulog. Kinaumagahan na lang kami nakabawi ng lakas. Nagsimula kaming maglakad-lakad sa lungsod. Mayroon ding base ng mga survivor sa maliit na lungsod na ito. Sa mga kalye, makakakita ka ng maraming grupo ng mga motor-tao na nangongolekta ng supply. Pero matalas kong napansin na, kakaiba ang tingin sa amin ng mga delatang ito. Ang mga tingin na iyon ay may halong pagtataka at takot. At may kasama ring hindi may tatagong kasakiman at pananabik. Para makaiwas sa gulo, nagpa siya akong huwag silang pansinin. Dumaan kami sa ibang daan patungo sa ring road para makaalis sa pesteng lugar na ito. Pero bago pa kami makarating sa ring road, ang gulo na mismo ang lumapit sa amin. Mula sa aming likuran ay narinig namin ang nakabibinging ugong ng mga makina. Mahigit 200 iba't ibang uri ng motor-tao ang direktang pumalibot sa amin. Ilang motor-tao na motorsiklo ang anyo, ay direkta pang itinutok ang kanilang mga baril sa aming mga ulo. Ang nangungunang off-road vehicle at isang bulldozer mech, ay walang pakundangang nagtatalo sa aming harapan. Nag-aaway sila roon kung paano hahatiin ang makukuha sa amin, at halos mamula na ang kanilang mga mukha. Sa huli, napagkasunduan pa rin nila ang porsyento ng hatian. Pinanood ko lang ng malamig ang mga hanggal na ito na hindi alam ang kanilang kahihinatnan. Parang hindi man lang kami nag-e-exist sa paningin nila. Ang off-road vehicle, na nagmamalaki dahil sa dami nila, ay mayabang na inutusan kaming isuko ang mga nakuha namin sa lungsod ng Yang. At kung ibibigay daw namin ang mga ninakaw namin, iiwan pa kaming buo ang bangkay. Litong-lito kaming tatlo sa mga narinig namin. Wala kaming ideya kung anong katarantaduhan ang pinagsasabi ng gagawang ito. Ibinato sa akin nung parang bulldozer na nagngangalang Laudong. Ang isang luma at punit na wanted poster. Malinaw na nakalimbag doon ang wanted poster na may napakalaking pabuya mula kay Jiang Tianyan. Sinasabing ninakaw naming tatlo ang kanyang maalamat na espadang si Yanmo. Nakakatakot sa laki ang halaga ng pabuya. Ang ulo ko ay nagkakahalaga ng 5,000 kristal. 3,000 naman kay Huang Quan. At 800 kay Ye Deing.
Kapag naibalik ang espada, may dagdag pang 5,000. Sa kabuuan, 13,800 kristal. Ang napakalaking halagang ito ay sapat na para makabuo ng isang adult stage na motorcycle person. Pagkakita ni Wang Quan sa poster, nagwala siya sa galit at nagmura. Nagrereklamo kung bakit daw mas mababa ng hamak ang pabuya sa kanya kaysa sa akin. Pinagpawisan naman ng malamig sa takot si Ye Deing. Nagrereklamo na isa lang itong gawa-gawang masamang paninira. Sa tingin ko rin, napakatuso ng ginawa nilang ito. Kumpara sa opisyal na wanted poster, mas nakamamatay ang ganitong kalaking pabuya. Nakakasilaw talaga ang pera, dito sa impyernong mundong ito. Siguradong maraming tao ang handang isugal ang buhay para sa ganito kalaking pera. Itong mga nasa harapan namin na nabulag na sa kasakiman. Ang mga desperadong ito ang pinakamagandang patunay. Habang nakangisi, nagtanong ang off-road vehicle kung kami na ba mismo ang magbibigay ng espada, o sila pa ang personal na aagaw nito. Agad na inalisan ng safety lock ang 12 ng mga lumang baril sa paligid. Sabay-sabay na itinutok sa ulo namin ni Wang Quan. Nagkunwari si Wang Quan na suko na. Tamad niyang tinanong kung pakakawalan ba kami ng buhay kapag ibinigay na ang espada. Tumawa ng malakas ang kalaban at tumanggi. Sinabi nilang ang mga ulo naming tatlo ay nagkakahalaga ng 8,800 purong ginto, kaya imposible raw na pakawalan kami. Nagkunwari si Wang Quan na biglang may naintindihan at tumango. Sa sumunod na segundo, ang braso niya ay biglang naging isang malaking laser gun. Walang pag-aalinlangan niyang pinaulanan ng bala ang nasa 200 o mahigit pang motorcycle person sa harapan niya. Nang makitang nagsimula ng maghasik ng lagim si Wang Quan, paanong makakalaban ang mga pipitsuging ito na sumailalim lang sa isa o dalawang beses na ebolusyon? Isang rat saida lang ng laser, sandamakmak na agad ang tumamba yung ilang mga motorcycle person na may hawak na baril. Hindi pa man niya nakakalabit ang gatilyo, ay isa-isa na silang tinamaan sa ulo ng tumpak na pagbaril ni Ye Deing. Sa loob lamang ng 5 segundo, ang grupo ng mahigit 200 katao ay tuluyang gumuho at nagkanya-kanyang takbo para iligtas ang sarili. Ang mga nangungunang bulldozer at off-road vehicle, nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ay tumalikod at nagtangkang tumakas. Mabilis akong sumugod paarap, at isang malakas at mabigat na sipa ang humagupit sa hangin na lumikha ng isang malakas na tunog. Ang armor sa baywang ng driver ng off-road vehicle ay agad na naiupi. Ang bakal niyang katawan ay literal kong sinipa hanggang sa maputol sa 2 piraso. Pagkatapos, humakbang ako ng 2 beses paarap, at isang malakas na suntok ang direktang tumama sa bulldozer na iyon. At nawasak ang kalahati ng katawan nito. Para naman sa mga tumatakas na e-bike at motorsiklo, wala na akong balak habulin pa. Kahit mahabol ko sila, wala rin akong mapipigang langis mula sa kanila. Sanay na si Ye Deing na nagsimulang kumuha ng mga kristal mula sa mga katawan. Pinulot ni Wang Quan ang dyaryo sa sahig, at kumunat ang noo sabay sabing, malayo na rin pala ang narating ng kamay ni Jiang Tianyan. Pati dyaryo ay naipamahagi na niya rito, kaya pala kaninang umaga ay panay ang huni ng helicopter na naririnig ko. Tinuro ko ang sulok ng dyaryo at inis siyang pinaalalahanan. Idilat mo nga yung mga mata mo at tingnan mong mabuti, galing to sa White Dove Group. Nagbulong-bulungan si Wang Quan, pamilyar pakinggan ang pangalang yan. Sinabi ko sa kanya na ito yung kahit saan express bago pa ang sakuna. Ngayon, pati serbisyo sa impormasyon at media ay pinasok na rin nila. Mukhang tuluyan na silang nakatatag ng matibay na pundasyon. Maingat na binasa ni Wang Quan ang dyaryo. At nalaman niyang bukod sa napakataas na pabuya para sa atin, mayroon ding mga anunsyo ng paghahanap ng mga tauhan mula sa iba't ibang maliliit at malalaking grupo. Mayroon pang ang inilabas na kepo ang imperyo tungkol sa ebolusyon ng mga cyborg. Nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw, talagang magaling magnegosyo itong White Dove Group. Ang mga nakakapag-advertise sa dyaryo ay siguradong mga mayayaman at makapangyarihan, kahit gaano pa kamura ibenta ang dyaryo. Sa daan-daang milyong cyborg sa buong bansa, kung kahit isa sa 1,000 lang ang bumili. Ito ay isang napakalaking kita na hindi mo sukat akalain. Itong halos monopolyo na negosyo ay tiyak na magpapayaman sa kanila ng husto. Nag-aalalang nagtanong si Wang Quan. Napakayaman ng White Dove Group at puno ng helicopter ang kalangitan. Siguradong nakapaskil na sa buong imperyo ang pabuya para sa atin. Ano na ang susunod nating gagawin? Nanahimik ako sandali bago malamig na ngumiti at nagsalita. Namatay ang tao para sa yaman, at ang ibon para sa pagkain. Sa sobrang laki ng pabuya, kahit ako natutokso. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi tayo makakatakas kung magtatago lang tayo. Maliban na lang kung pupunta tayo sa pinakaloob ng gubat at mamumuhay na parang mga taong gubat habang buhay. Hindi mapakali si Wang Quan, napapailing na lang siya habang tinatanong kung ano ba talaga ang plano ko. Napangisi ako at casual na sinabing, simple lang. Patayin natin ang nag-alok ng pabuya, at tiyak na mawawala rin ang pabuya. Napalunok na lang si Ye Deing sa sobrang takot. Pautal-yutan niya akong tinanong kung ano ba talaga ang balak kong gawin. Malamig kong sinabi, hindi ako yung tipo ng tao na ipinagpapabukas ang paghihiganti. Dahil naglakas loob si Jiang Tianyan na subukan akong patayin. Dapat lang nahanda rin siyang mamatay sa mga kamay ko. Babalikan natin siya at bibiglin. Nanginginig na ang boses ni Wang Quan sa takot. Yan ang gobernador ng lungsod Yang. Isang warlord na may hawak na malakas na hukbo, talaga bang haharapin natin siya ng direkta? Walang pag-aalinlangan, binitiwan ko ang isang salita, laban. Sa punyetang mundong to, kung gusto mong makatayo sa sarili mong mga paa,
Kailangan mong maging mas malupit kaysa sa iba. Kahit na wala akong kapangyarihan ngayon. Pero may kakayahan akong guluhin ang lahat anumang oras. Wala namang mawawala sa akin, kaya bakit ko naman siya katatakutan? Mahinang itinaas ni Ye Daing ang kanyang kamay at nagmungkahi. Yung isang malaking warlord na tulad ni Jiang Tianyan, siguradong naglalangoy yan sa pera. Huwag na nating dalhin sa sukdulan ang mga bagay. Pag nakawan na lang natin ng husto ang bodega niya ng mga kristal. Ituring na lang nating pagbibigay ng daan para maganda pa rin ang ating pagkikita sa hinaharap. Halos masuka si Huang Quan sa narinig niya. Itong dalawang baliw na to, yung isa gustong patayin ang gobernador. Yung isa naman gustong nakawan ang kaba ng yaman. At yan pa ba ang tinatawag ninyong pagbibigay ng daan? Kapag inubos talaga natin ang buong yaman ng lungsod yang, siguradong mababaliw si Jiang Tianyan at hahabulin tayo hanggang sa dulo ng mundo. Pero ako, biglang nagliwanag ang mga mata ko at pumalakpak sa tuwa. Sa pagpatay at panununog, doon kaya yaman. Bakit pa tayo magpapakahirap sa pagpatay ng mga halimaw kung mas mabilis naman ang pagnakaw sa kaba ng yaman? Tapos ang usapan, umubo ng 2 beses si Huang Quan, sinusubukan pa rin kaming pakalmayin. Sa tingin niya, para na rin kaming nagpapakamatay. Dahan-dahan akong nagsalita, kapag natapos natin tong misyon na to, sapat na yan para mag-evolve ka ulit. Nang marinig yun ni Huang Quan, agad siyang nagbago ng isip at nagmura. Sumigaw siya ng, P** Tangina, gawin na natin. At dahil napagdesisyonan na, kaming tatlo ay agad na dahan-daang tumakas palabas ng maliit na lungsod. Para maiwasan ang mga nakakainis na ahas, insekto, daga, at langgam sa gubat. Dumiretso kami sa pangunahing daan ng buong bilis. Bago dumilim, nakabalik na kami sa tuktok ng bundok Dayanjiangtai. Pinagmasdan ko ang lungsod ng Yangcheng na nagliliwanag sa layong ilang kilometro. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, para itong isang malinaw na target. Sabi ni Huang Quan na nakakunot ang noo. Napakarami ng tauhan ni Jiang Tianyan. Kayang-kaya nila tayong durugin dahil sa dami nila. Hindi magiging madali ang misyon nating ito. Napaisip si Ye Daing. Habang may tusong ngiti, sinabi niyang, pwede nating gamitin ang iba para salakayin sila at ilipat sa kanila ang gulo. Iminungkahi niyang akayin ang lahat ng steel beast sa paligid papunta sa lungsod ng Yangcheng. Hayaan nating sila ang maglaban-laban. At habang nagkakagulo, palihim tayong papasok para limasin ang bodega ng mga kristal. Mariing tumutol si Huang Quan. Sabi niya, may milyon-milyong inosenteng sibilyan sa lungsod ng Yangcheng. Kapag inatake sila ng mga halimaw, hindi natin alam kung ilan ang mamamatay. Masyadong masama ang planong yan. Umiling ako at sinabi ko kay Huang Quan. Masyado niyang minamaliit ang depensa ng lungsod ng Yangcheng. May daan-daang libong sundalo si Jiang Tianyan. Mayroon din siyang mga kanyan at helicopter. Ang isang ordinaryong pag-atake ng mga halimaw ay hindi man lang makakatinag sa lungsod ng Yangcheng. Agad akong nagpasya na sundin ang plano ni Ye Daing. Aakayin natin ang mga halimaw sa labas ng lungsod para gumawa ng gulo. Pagkatapos, sasamantalahin natin ang pagkakataon para makapasok ng palihim. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, palihim na bumalik si Huang Quan sa Dalesdi sa timog ng lungsod. Sinabi niya sa akin na nagbayad na siya ng malaki sa isang impormante. Nalaman niya na nakatago ang mga kristal sa bodega sa Shangyuan Road, numero 82. Tumingin ako sa napakadilim na kalangitan. Tinabihan ko ang lahat na matiyag ang hintayin ng hudyat mula kay Ye Daing. Hindi nagtagal, ang nakabibinging ugong ng isang Kawasaki H2 ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na pinatakbo ni Ye Daing ang kanyang motor papunta sa lungsod ng Yangcheng. Pinanood ni Huang Quan ang makapal na kumpol ng mga steel beast sa likuran niya. Hindi niya napigil ang mag-thumbs up at purihin ang galing nito, para maakit ang mga halimaw na yun. Kaninang umaga, sadya akong nanghuli ng mahigit 200 kristal. Ibinigay ko ang lahat kay Ye Daing para gawing pain. Gumawa si Ye Daing ng isang napakagandang drift. Maayos niyang ipinarada ang motorsiklo sa ibaba ng Dalesdis. Hinihingal siyang tumalon palapit sa amin. Natatawang tinapak ni Huang Quan ang kanyang balikat at pinuri, magaling ang trabaho mo. May malaki kang pabuya mamaya. Pero si Ye Daing ay lumingon sa malayo na may takot sa kanyang mukha. Nanginginig ang boses niyang sinabi na hindi siya ang may gawa noon. Sa labas ng Yangcheng, umalingaw-ngaw ang nakabibinging mga etanggal na yumanig sa kalupaan. Isang dambuhalang halimaw na bakal na hindi matano ang dulo. Namumula ang mga mata nito habang galit na sumusugod. Gulat na nanumpa si Ye Daing. Nagkalat lang daw siya ng ilang pirasong kristal. At ang lahat ng halimaw sa syudad ay parang mga nabaliw na nagsilabasan. Habang pinapanood ang nakakatakot na daluyong ng mga halimaw na walang tigil sa pagsugod sa Yangcheng. Ang mga motorista na naiwan sa labas ay natakot ng husto. Nagkukumahog na tumakas papasok ng syudad para iligtas ang kanilang buhay. Natulala ako sa kinatatayuan ko habang pinapanood ang nakakakilabot na eksena. Shit, hindi lang to daan-daang libo. Baka lahat ng halimaw mula sa mga kalapit na syudad ay nandito na. Agad kong hinablat ang kwelyo ni Ye Daing. Tinanong ko siya kung anong malaking gulo ang pinasok niya. Mukhang naaapi na binuksan ni Ye Daing ang dala niyang sako. Sa loob, puno ito ng daan-daang dekalidad na kristal na hindi man lang nagalaw. Sinabi niya habang nanginginig ang boses na parang may iyak, ni hindi man lang daw niya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang pain na inihanda niya. Napasinghap ako ng malalim, mukhang sinumpa talaga sa kamalasan ang Yangcheng. Nasaktuhan nila ang isang napakalaking natural na daluyong ng mga halimaw na minsan sa 100 taon lang nangyayari. Pero isa itong pagkakataong kaloob ng langit.
Agad akong nagutos na samantalahin ang gulo para makapasok sa syudad. Sa mga oras na ito, ang pangunahing tarangkahan ng Yangcheng ay naging isang napakalaking larangan ng digmaan. Nakabibingi ang putukan ng baril at kanyan, at ang usok ay tumatakip sa kalahati ng kalangitan. Hindi mabilang na tropa ng mga motorista ang agad na ipinadala sa harapan para ipagtanggol ang tarangkahan hanggang kamatayan. Sa lupa, daan-daang tangke ang walang tigil na nagpapaputok ng kanyan. Pero ang mga halimaw na bakal ay parang mga nakadroga. Walang takot sa kamatayan, tinatapakan nila ang bundok ng mga bangkay ng kanilang kasamahan. Para lang makasugod ng walang tigil. Isang mutant na rhinoceros na may habang ilang dosenang metro na hindi tinatablan kahit ng missile. Isang nagwawalang itim na oso na mahigit 20 metro ang taas at kayang durugin ang isang gusali sa isang suntok. Iba't ibang uri ng nakakatakot at dambuhalang mutant na nilalang. Ang walang habas na nagpapakita ng kanilang primitibong karahasan sa larangan ng digmaan. Ang buong linya ng depensa ng Yangcheng ay unti-unting bomb ibigay. Napilitan silang iwanan ang mga panlabas na defense zone. Agad kaming nag-transform ni Wang Quan sa anyong heavy truck. Sinamantala namin ang mahinang depensa mula sa gilid ng syudad at dahan-daang pumasok. Ang aming misyon ay napakalinaw. Dumiretso sa military warehouse sa 82 Shangyuan Road. Dati itong express distribution center ng isang logistics company. Pagkatapos ng kalamidad, ginawa itong isang war-ready crystal warehouse. Tumingin si Ye Deing sa mga ilaw ng poste sa kalsada, at nagboluntaryong putulin ng supply ng kuryente sa lugar na ito. At humanap ka ng mataas na pwesto para bigyan kami ng cover. Sinabihan ko siyang mag-ingat ng mabuti. Isa itong restricted military zone. Karaniwan ay napakahigpit ng pagbabantay dito. Pero ngayon, ang pangunahing tropa ay ipinadala para bantayan ang lungsod. Ang natira na lang ay ilang nagkalat na patrol team. Kami ni Wang Quan ay gumalaw sa dilim na parang mga multo. Sunod-sunod naming niligpit ang ilang nakatagong bantay. Mabilis kaming nakalapit sa bodega. Sa may pinto ng bodega, nakakagulat na nakapwesto ang 50 unit. Mga ganap na armadong robot na dump truck. Isa sa mga tauhan niya ang nag-aalalang nagtanong kay Jiang Yanjun. Gipit ang sitwasyon sa frontline, kailangan ba nating tumulong? Sumimangot si Jiang Yanjun at galit na sumigaw. Kung sino sa inyo ang gustong magpakamatay, sige pumunta. Payabang niyang ipinagmalaki na, dahil nga halos tiyak ang kamatayan sa frontline. Kaya ginawa niya ang lahat at gumamit ng koneksyon para ilipat ang mga kapatid niya rito para magbantay ng bodega. Isang listo niyang tauhan ang agad na sumipsip at sinabing, napakatalino niyo, Boss Jiang. Ibinigay niyo sa amin ang magandang trabahong ito dahil itinuturing niyo kaming mga pinagkakatiwalaan. Halatang nasiyahan si Jiang Yanjun, tumango siya at pinangaralan ang kanyang mga tauhan. Sinabi niyang sa trabaho nila, hindi sapat na malakas ka lang. Kailangan marunong kang makiramdam. Kung sugod ka lang ng sugod sa lahat ng bagay, kulang pa ang 10 buhay mo. Nagkunwari siyang lumingon-lingon sa paligid. At bigla siyang napabuntong hininga. Seryosong-seryoso siyang nagsinungaling nang sabihin niyang, ngayong gabi, habang sumasalakay ang mga halimaw sa lungsod, isang traidor ang sumamantala sa gulo at inatake ang bodega. Nawalan tayo ng 5,000 kristal. Natulala ang tauhan niya noon din. At bigla niyang nasabi, pero Boss Jiang, nandito po kayo mismo para magbantay. Sinong hamak na magnanakaw ang maglalakas loob na magpakamatay dito? Agad na naging napakalamig at malupit ang tingin ni Jiang Yanjun. Tinitigan niya ng masama ang tauhan niyang walang pakiramdam. Sa sumunod na segundo, sinipa niya ng buong lakas ang pinto ng bodega. Ang braso niya ay agad na naging isang malaking machine gun. Tinutok niya ito sa mga nasa loob ng bodega, sa mga nagbabantay ng pinto sa loob. Sila ay 7 o 8 ordinaryong sundalo na may hawak na baril. At walang awa silang pinagbabaril. Kawawa ang mga sundalo, hindi man lang sila nakasigaw. Bago sila nagkadurog-durog mula sa bala ng sarili nilang kasama, palamig na itinuro ni Jiang Yanjun ang mga bangkay sa sahig. At tinanong ang tauhan niya, sa tingin mo ba wala pa ring magnanakaw ngayon? Pautal-yutal sa takot ang rider at akma na sanang magmakaawa. Agad namang iwinasiwas ng kasama niyang rider ang isang spike mace. Dinurog ng pamalo ang kanyang bungo. Ang rider na hamampes ng pamalo ay lumapit kay Jiang Yanjun. Para makasipsip, idinagdag pa niya na napakatindi ng pinsalang naganap. Ang mga nawawalang kristal daw ay aabot ng hindi bababa sa 8,000. Tiningnan ni Jiang Yanjun ang tusong rider ng may matinding paghanga. Agad niya itong prinomet para maging squad leader. Inutusan ng Gago ang kanyang mga tauhan na magbantay ng mahigpit sa gate. Siya naman ay kampanteng-kampanteng pumasok sa loob para ibulsa ang lahat ng makukuha niya. Pareho kaming natigilan ni Wang Quan habang nagmamasid mula sa dilim.